Kabanata 941. Ako ay diborsyo. Sa isang instant, ang mga mata ni Sean ay nanginginig, at ang kanyang mga paggalaw ay natigil, at ang mga bodyguard sa gilid ay sumuntok sa kanya. 4 hanggang 5 mga bodyguard na nakapin ang kanyang katawan upang hindi siya makagalaw ng kalamnan. Tinitigan ni Sean si Yvette na may titig na dugo. Sinabi ko sa iyo na kumuha ako ng diborsyo. Hindi ka ba makapaghintay isang araw? Ang boses ni Yvette ay malabo peren mula sa pag-iyak habang pinakawalan niya ang isang hiyawan ng puso. Ang iyong diborsyo. Talagang bobo ako na lokohin ka. Bumalik ka at manirahan kasama ang iyong asawa. Nararapat ka bang makasama? Bakit hindi niya napagtanto bago ang puso ng taong ito ay itim? Nais niyang pumunta lamang at mapunit ang mapagkunwari ni Sean Moore. Ang temperatura sa silid ay biglang bumagsak. Ang tingin ni Sean ay nanginginig. Sinulyapan siya ni Grant ng walang pag-iingat at lumakad sa malalaking hakbang kasama si Yvette sa kanyang mga bisig. Nang umalis sila, isang gust ng malamig na hangin ang pumasok, walang laman at iniwan. Ang ekspresyon ni Sean ay labis na pangit. Madilim at malamig ang kanyang mga mata, at ang kanyang kalooban ay napakababa. Tumayo roon si Helen, hindi pinapansin ang sakit ng kanyang dislocated arm. Tumingin siya sa kanya ng isang mukha na natatakpan ng luha at snot. Sir, sino ang nagsabi sa iyo na gawin ito? Hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag buksan ang pintuan para sa sinuman? Walang emosyon sa boses niya. Kung mas katulad niya ito, mas hindi masisira siya, tulad ng isang walang humpay na hukay ng hindi malalalim na lalim. Ang kanyang mata na nakatitig sa kanya ay tulad ng patay na tubig, na pinaparamdam sa kanya. Biglang tumangala si Helen at nakita ang madilim na mukha ni Sean. Huwag kang magsinungaling o gawin ito upang mawala mo rin ang iyong iba pang braso. Nagyelo si Helen. Nakita niya ang kapangyarihan ng mga mayayaman na ito dati. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ang iba na mag-atubiling o mag-backtrack. Bakit kailangan niyang magdusa ng ganito sa kanyang katandaan? She hesitated for a few seconds before speaking up with tears in her eyes. Hiniling sa akin ng asawa mo na gawin ito. Sinabi niya na mahihiwalay ka kay Miss Quimby ng mas maaga o huli, at mawawalan ako ng trabaho. Kung tutulungan ko siya, hahayaan niya akong magtrabaho para sa kanya. Siya ay double my pay and even find a job for my son. All I had to do was find an opportunity to open the door for her people. Her people. Madam said that she would send someone to take Miss Quimby away. Ang tinig ng alipin ay unti-unting naging malupit. Matapos marinig ang mga salita ni Helen, ang mga mata ni Sean ay naging madilim, at lumingon siya upang maglakad palabas. Nang umalis si Yvette, naramdaman niya na ang kanyang puso ay mabangis na pinisil. Dapat ba siyang magalak na mauna si Grant at ang kanyang mga tao? Sa ospital. Pumasok si Yvette para sa isang pag-check-up habang naghintay sina Nicole at Julie sa labas. Naiwan na si Grant kasama ang mga bodyguard. Si Nicole ay malapit nang ilabas ang kanyang telepono at hilingin kay Logan na siyasatin ng lubusan si Sean nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Clayton. She paused and picked it up, keeping her voice as calm as possible. Hello. Clayton said, I went to bring you a midnight snack, but you weren't home. Why did you suddenly go out? His warm voice was tinged with worry. Tumahimik si Nicole. I'm sa ospital. Ano ang nangyari? Bigla siyang nabalisa. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at ipinaliwanag ng maikli. Gusto niyang tiyakin siya at hayaan siyang magpahinga pagkatapos mag-hang up. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin siyang trabaho na dapat gawin. Gayunpaman, pagkatapos niyang matapos ang pagsasalita, sinabi ni Clayton ng walang pag-aatubili, pupunta ako sa iyo. Bigyan mo ako ng address. Bago tumanggi si Nicole, ibinaba na ni Clayton ang telepono. Hindi rin niya binigyan siya ng pagkakataong tumanggi. Hindi nagsalita si Nicole. Hindi niya ito napansin dati, ngunit ang pagkatao ni Clayton ay tila medyo malakas. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang niyang ipadala sa kanya ang lokasyon sa isang app. Tumayo si Julie at ibinigay ang kanyang telepono kay Nicole. Mayroon akong isang taong sinisiyasat na Sean Moore. Alam niya ang isa sa aking mga kasosyo. Sinabi niya na si Sean ay makasalanan, malamig na dugo, hindi emosyonal, at walang awa. Siya ang iligal na anak ni Gabriel Xavier,
ang chairman ng Gemini Entertainment. Kabanata 942. Nakatuon sa pera. Tiningnan ito ni Nicole at lumubog ang kanyang mga mata. Naalala niya ito ng malinaw. Si Ines Xavier, ang anak na babae ng Gemini Entertainment, ay hinimok sa kanya ng walang ingat. Nang maglaon, ginamit ni Nicole ang kapangyarihan ng kanyang pamilya upang sugpuin ang libangan ng Gemini hanggang sa hindi na sila huminto ngayon. Itinago ba ni Sean ang kanyang huling pangalan upang maghayganti sa kanyang ama? Umiling-iling si Julie. Hindi sa palagay ko ito ay para sa paghihiganti. Wala siyang masyadong pakikipag-ugnay kay Gabriel, at ang pagkakakilanlan na ito ay hindi rin nagdadala sa kanya ng maraming pakinabang. Siya ay sinusuportahan ng pamilya ng kanyang ina. Ang pamilyang Moore, lalo na sa mga unang ilang taon kung ang mga palatandaan ng pagtanggi ay halata. Hindi niya inaasahan na si Gabriel Xavier ng Gemini Entertainment ay may tulad na may kakayahang iligal na anak. Mas malakas siya kaysa kay Ines. Tumahimik si Julie at ibinaba ang kanyang tinig, nagpabuntong hininga. May asawa siya na may anak na babae ng isang nourish, ngunit nabalitaan na ang kanilang relasyon ay hindi maganda, marahil dahil inilaan niya ang kanyang sarili sa pera. Hindi man lang siya bumalik upang makita ang kanyang asawa sa isang beses sa isang taon. Ang aming mahirap na si Yvette ay talagang nagdusa ng isang malaking kawalan ng katarungan. Tumanggo si Nicole. Bagaman gustong-gusto ni Yvette na maglaro sa paligid, hindi siya tumawid, those moral line. Si Sean ay talagang kasuklam-suklam na ilagay si Yvette sa isang kasuklam-suklam na sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, nagmamadali si Clayton. May isang agresibong panginginig sa paligid niya na parang ang temperatura sa labas ay naging mas malamig siya. Sa kanyang kamay, nagdala siya ng isang malaking bag na ginamit niya para sa pamimili ng grocery. Tumingin si Clayton kay Nicole at ibinigay ito. Nag-aalala ako na ikaw ay malamigan, kaya dinalhan kita ng ilang mga damit. Kinuha ito ni Nicole at nakita na kahit na ang bag ay isang bag ng mga kababaihan, ang mga damit sa loob ay lahat ng lalaki. Hindi na kailangang sabihin, ang mga damit ay kabilang kay Clayton. Tumahimik si Clayton. Nagmamadali ako, at hindi makakapunta sa iyong lugar upang makakuha ng damit, kaya maaari ko lamang dalhin ang iba pang gamit kasama ito ngayon. Ngumiti si Nicole. Nag-iwan siya ng pagmamadali at nakasuot pa rin ng formal na damit. Ang windbreaker na isinusuot niya ay walang gamit, kaya ang mga damit na ito ay para ngayon lamang. Tinulungan siya ni Clayton na ilabas ito at ilagay ito, at ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa na may ngiti. Sa gilid, nag-click si Julie sa kanyang dila. Sumasakit ang ngipin ko kapag nakikita-kita na ganito. Nagulat si Nicole. Bakit? Masyadong sweet. Hindi talaga siya napigilan. Sinulyapan siya ni Nicole, at si Julie. Sized Clayton ay may masusing pagsisiyasat. Pinindot ni Clayton si Nicole at lumingon kay Julie ng may ngiti. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ka pa kumakain, di ba? Bibili ako ng ilang food kaya makakain din si Miss Quimby pagkatapos magising siya. Kung ito ay sina Nicole at Julie, tiyak na tumanggi sila. Ito ay sa kalagitnaan ng gabi. Anong mga tindahan ang bukan pa rin? Ang pagpapakawala sa kanya ay maguguluhan lamang sa kanya. Gayunpaman, pinanlakihan niya ng mata si Yvette. Tungkol kay Yvette na hindi handang kumain pabalik sa lugar ni Sean, kaya marahil ay nagugutom siya. Tumanggo si Nicole. Hindi na kailangang masyadong malayo. Bumili ka lang ng anuman. Bumalik ka kung hindi ka makahanap ng anuman at hilingin ko sa butler na magpadala ng pagkain. Ngumiti si Clayton at tumanggo, at pagkatapos ay tumalikod. Umiling-iling si Julie. Si Mr. Sloan ay talagang mapagpakumbaba sa iyo, ngunit dapat kang mag-ingat. Huwag mabulag ng pansamantalang tamis tulad ni Yvette. Ngumiti si Nicole. Oo, alam ko. Hindi siya ganoong klaseng tao. Sumimangot si Julie, may nais na sabihin, ngunit nagpa siya na huwag. Si Nicole ay naiiba kay Yvette, at si Clayton ay naiiba kay Sean. Si Yvette ngayon ay tinutulak ng doktor pabalik sa ward, ang kanyang mukha ay namumula at namamaga tulad ng isang lutong crab, mukhang talagang kaibig-ibig. Doktor, kumusta na siya? Kabanata 943. Nabulag ako. Ngumiti ang doktor. Ang katawan ni Miss Quimby ay maayos, ngunit mayroon pa ring mga nalalabi sa mga ineksyon na gamot sa kanyang katawan.
Ito ay tatagal ng 8 hanggang 9 na oras para sa kanya upang ganap na mabawi. Medyo may lagnat din siya, ngunit binigyan namin siya ng isang shot para doon, kaya ang lagnat niya ay magbabawas ng ilang sandali. Napabuntong hininga sina Nicole at Julie. Matapos umalis ang doktor, ang dalawa sa kanila ay nakaupo roon, nakatingin kay Yvette na nakahiga doon. Parang sinusumpa niya ang isang tao sa kanyang mga pangarap. Siya ay nanunuya kay Sean. Malabo silang nakarinig ng mga salitang tulad ng scumbag at pumunta sa kamatayan. Nagpalitan ng ngiti sina Nicole at Julie. Kung ang ibang tao ay nakaranas nito, baka madama nila na gusto nilang mamatay. Gayunpaman, naisip lamang ni Yvette ang tungkol sa paghihiganti. Mas mababa sa kalahating oras, dumating na si Clayton. Tiningnan ni Nicole ang logo ng kahon na dala niya. Mukhang ito ay mula sa isang sikat na pribadong kusina. Ang mga tao ay karaniwang hindi nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang kanilang numero upang gumawa ng isang reserbasyon, ngunit ginawa ni Clayton na bumangon sila sa kalagitnaan ng gabi upang magluto para sa kanya. Bago nagkaroon ng pagkakataon si Nicole na magtanong tungkol dito, napansin ito ng matalim na mata ni Julie. Hindi mo ba kailangang mag-book ng pagkain mula sa restaurant na ito ng maaga? Talagang nagpunta ka sa kanila. Ngumiti si Clayton, banayad at kalmado. Lahat ay nagtatrabaho ng husto, at mayroong isang pasyente din, kaya dapat kang kumain ng isang bagay na mabuti. Ito ay nangyayari lamang na kaibigan ko ang may-ari ng restaurant na ito, kaya hindi mahirap para sa kanya na magluto ng isang bagay. Inilagay ito ni Clayton sa mesa. Hiniling ko sa kanya na gumawa ng 2 servings. Iwanan ang isa para makakain si Miss Quimby kapag nagising siya, at makakain kayong 2 sa isa pa. Paano hindi maipagmamalaki ni Nicole ang tulad ng isang mabuting kasintahan? Si Julie ay inilipat ng kanyang mga aksyon at nagpasya na ibalik ang sinabi niya kay Nicole tungkol sa pagiging mas mapagbantay. Tumulong pa si Clayton kay Nicole na ilabas ang cutlery. Huminto lang siya sa pagpapakain sa kanya ng kanyang sarili. Naupo si Nicole doon, nais na makahanap ng isang butas na mawala siya. Maayos ito nang kumilos siya ng normal, ngunit naroroon din si Julie. Hindi ba niya alam kung paano pigilan ang kaunti? Nadama ni Nicole ang kanyang mukha na sumunog ngunit nagkunwari na kalmado habang nakikipag-usap siya kay Julie. Halika na. Malalamig ito kung hindi natin kainin kaagad. Kalmado si Julie na lumakad at umupo, nakatingin sa kanya na may isang makabuluhang ngiti. Bakit pula ang mukha mo? May lagnat ka rin ba? Tumahimik ang mga paggalaw ni Clayton habang tinitingnan siya ng mabuti. Ni-dodge ni Nicole ang kanyang mga mata at sumulyap kay Julie. Masyadong mainit dito. Kumain ka na lang. Mahinahon na ibinaba ni Julie ang kanyang ulo at kumain, na napahiya si Nicole. Ang ngiti ni Clayton ay naging mas malalim habang ang isang banayad na nasisilaw ang kanyang mga mata. Kung walang ibang tao na naruroon, tatanungin niya siya kung nahihiya siya. Matapos silang makakain, tahimik na napak ni Clayton ang mga item. Sinabi sa kanya ni Nicole na bumalik, ngunit umiling-iling siya, nais na manatili sa kanya. Gusto niya siyang bumalik at magpahinga, ngunit alam niya na sa pakikipag-ugnay niya kay Yvette, hindi lang siya aalis. Kaya, naisip niya ito at hindi nagsasalita. Tumulog si Clayton sa kabilang silid ng ilang sandali at bumalik ng maaga sa umaga upang makuha si Nicole ng pagpapalit ng damit. Sa madaling araw, si Nicole ay nakahiga sa isang tambo-tambo na upuan, dozing. Si Clayton ay pumasok ng tahimik ngunit hindi makagambala sa kanya, kaya't nakaupo siya roon na nakatitig sa kanya, hinahangaan siyang seryoso na parang isang mahalagang pagpipinta. Bumaba ang lagnat ni Yvette, at ang kanyang katawan ay puno ng sigla pagkatapos ng pahinga sa gabi. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang eksenang ito ni Nicole at Clayton, na medyo nakaramdam ng inggit. Ang kanyang marupok na puso ay halos kumalas. Itinaas ni Yvette ang isang nanginginig na kamay, ang kanyang mabagsik na tinig na sumisira sa mapayapang imaheng ito. Dalawa ba kayong nagpapakita ng iyong pag-ibig? Nagulat ang kanyang mga salita sa mga natutulog na mga tao kaya gising. Kabanata 944. Hindi niya gaanong nagustuhan. Sina Nicole at Julie, na nasa gilid, ay nagising. Bumagsak ng bahagya ang mga mata ni Clayton bago mabilis na bumalik. Hindi siya galit. Kahit na ginulo ni Yvette ang pagtulog ni Nicole, hindi ito sadya.
Tumayo si Nicole at lumakad upang makita ang masungit at malambing na mukha ni Yvette. Ang kanyang mga mata ay matatag at nagniningning, ngunit mahina pa rin ang boses niya. Ito ay marahil dahil hindi siya kumakain. Gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Tila naaalala ni Yvette ang nangyari kanina, at lumabo ang kanyang mga mata. Mahina ang boses niya. Gutom na ako. Hindi mapigilan ni Nicole at Julie ngunit nagbuntong hininga habang inihanda ni Clayton ang pagkain at ibinigay ito. Habang itinatag ng dalawang tao ang maliit na mesa para sa kanya, si Yvette ay nagbagsak, si Grant ay wala rito. Tumahimik si Nicole, at tinignan si Yvette ang kanyang mga labi habang kumikislap ang kanyang mga mata. Naaalala ko na naisave niya ako. Gusto kong pasalamatan siya ng personal. Nakalimutan na ni Yvette ang kanyang sarili sa sakit ng hindi nabanggit na pag-ibig. Gayunpaman, sa kanyang memorya, ito ang unang pagkakataon na protektado siya ni Grant. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ito. Ito ang unang pagkakataon na napakalapit niya sa kanya. Ang kanyang patay na puso ay nais na mabuhay muli. Paano kung mayroon din siyang kaunting interes sa kanya? Para sa paano kung, handa siyang subukan ito. Tumahimik si Nicole nang makita niya ang inaasahan ni Yvette. Si Grant ay may trabaho, ngunit marahil ay darating siya upang makita kapag katapos ng ilang sandali. Naintindihan niya ng mabuti ang mga saloobin ni Yvette at walang karapatang hatulan kung tama o mali sila. Bumantong hininga si Julie mula sa gilid. Kailangan mo talagang polish ang iyong mga mata. Malinaw na hindi mukhang isang mabuting tao si Sean. Sinabi ko sa iyo dati, ngunit naisip mo na hinuhusgahan ko ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Sa wakas ay natikman mo na ang Capaiton ngayon, di ba? Ang ekspresyon ni Yvette ay medyo nawala para sa isang instant habang siya ay nagsalita sa isang mababang tinig. Bulag ako. Ang lahat ng mga bagay na naisip kong ginawa niya sa akin ay isang bagay lamang na dati niyang niloloko ako. Noong kami ay nakulong sa mga bundok, hindi ito ay wala siyang helikopter, ngunit natatakot siya na ang paggamit ng alerto ng helicopter sa kanyang asawa. Naglakad si Julie upang itap ang kanyang balikat. Sige, putulin mo siya ng malinis sa oras na ito at mas matalinong dahil na natutunan mo ang iyong aralin. Isang bakas ng galit ang sumabog sa mga mata ni Yvette, at tiningnan siya ni Nicole. Kung hindi mo nais na bitawan lamang ito, tutulungan ka naming kunin ang iyong galit hanggang sa nasiyahan ka. Hindi na kailangan para sa mapagmataas na Yvette Quimby na pigilan ang kanyang galit. Tumingin si Yvette sa kanya at kinagat ang labi. Sasabihin ko sa iyo kung kailangan ko ng tulong. Hindi nila kailangang magalang. Ngumiti si Nicole, at huminga ng malalim si Yvette. Okay, gusto kong kumain. Tumingin siya kay Clayton sa likuran ni Nicole at kumurap. Mr. Sloan, nandito ka rin. Ngumiti si Clayton at nagmadali na sinabi, nakatulog ako sa lounge sa tabi ng pintuan. Ito ang dalawang babaeng ito na nagsikap. Ngumiti si Nicole at tumingin sa kanya. Natapos na. Dapat kang magtrabaho. Umalis ako pagkatapos ng ilang sandali. Nagatubiling sandali si Clayton, at nag-click si Nicole sa kanyang dila at itinulak siya. Magkakaroon kami ng ilang pag-uusap sa batang babae. Paano namin gagawin iyon sa paligid? Napangiti nang walang magawa si Clayton. Ito ay naging pangatlong gulong dito. Nang mapilitan siya sa pintuan, tumahimik siya at lumingon kay Nicole. Pagkatapos ay aalis na ako ngayon. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Tumanggo si Nicole na sabik at walang tiyaga. Malumanay nang umiti si Clayton at hindi gumagalaw, mukhang nag-aatubili siyang iwanan siya. Si Nicole ay ganap na walang magawa. Sa likuran niya, sinunog ang mga titig ni na Julie at Yvette habang pinapanood nila ang palabas, pinapagaan ang kanyang mukha. Nakita rin ni Clayton ang kanyang kahihiyan at hindi naging mahirap para sa kanya. Hinawakan lang niya at hinayla ang kanyang kamay, hinahaplos ito ng kaunti bago pa umalis. Ang mukha ni Nicole ay namula. Sinasamantala ba siya ni Clayton? Kabanata 945. Wala kang pagkakataon. Gayunpaman, bago magreaksyon si Nicole, pinakawalan na ni Clayton ang kanyang kamay na parang walang nangyari. Magalang siyang tumanggo sa mga tao sa loob at pagkatapos ay lumingon na umalis na may ngiti sa kanyang mga mata. Ang kanyang likuran ay lantaran at mainit-init, na hindi ang kaunting bakas ng maliit na aksyon na ginawa niya lamang. Lihim na nag-click si Nicole sa kanyang dila at lumingon.
Sa sandaling ginawa niya, nakita niya sina Yvette at Julie na nakangiti sa kanya. Ngumiti si Julie. Mabilis na gumagalaw si Ginoong Sloan. Kayong dalawa ay napakatamis sa bawat isa ngayon. Ang susunod na hakbang ba ay tumatalakay sa pag-aasawa? Binigyan siya ni Nicole ng isang malaking pagdidilig. Ano ang iniisip mo? Dapat nating isipin ang tungkol sa mga bagay ni Yvette ngayon. Nakatuon ka sa maling punto. Hindi mapigilan ni Yvette na ngumiti. Ang iyong kakayahang baguhin ang paksa ay napabuti. Nicole, pinaplano mo bang ituloy ang pag-ibig sa halip na ang iyong karera? Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig. Ang mga iyon ay hindi kapwa-eksklusibo. Of course, karera ako nakatuon. Ang pag-ibig ay icing lamang sa cake. Love rat. Ang dalawa sa kanila ay nagsalita ng magkakaisa. Hinawakan ni Nicole ang kanyang ilong. Nang matapos si Yvette ng pagkain, nakatanggap si Julie ng isang emergency na tawag mula sa kanyang kumpanya. Parang may nangyari. Yvette, kailangan kong pumunta sa opisina upang hindi kita makasama. Dapat kang may palabas pagkatapos mong tapusin ang pagkain. Bakit hindi kita pauwiin? Ang mga mata ni Yvette ay sumabog. Hindi pa ako lalabas. Kailangan ko pa ring makita ng aking ina kung gaano ako kasawi. Kung hindi, papatayin niya ako. Tumingin si Julie sa kanya na walang magawa at nagsalita kay Nicole. Nakikita mo siya noon. Pupunta ako ngayon. Tumanggo si Nicole, na nagpapahiwatig na walang problema. Nang umalis si Julie, dumating si Grant. Maagang nagpadala sa kanya si Nicole ng isang teksto upang sabihin sa kanya na maayos si Yvette at hiniling siyang bumisita kapag may oras siya. Alam niya na ang dahilan kung bakit hindi pinalabas si Yvette ay naghihintay siya sa kanya. Ito ay tulad ng siya ay matigas ang ulo na nais ng isang resulta. Kumatok si Grant sa pintuan at pumasok. Ang mga mata ni Yvette ay naiilawan, ngunit agad na lumabo nang makita niya ang taong pumasok pagkatapos ni Grant. Tumayo rin si Nicole, nakangiti ng natural. Big brother, Ida, nandito ka. Hindi niya inaasahan na dalhin ni Grant si Ida, ngunit hindi siya maaaring kumilos ng kakaiba. Tumanggo si Grant, ang kanyang ekspresyon na kasing lamig ng dati. Tumingin siya kay Yvette. Kumusta ka, Miss Quimby? Ang ekspresyon ni Yvette ay tila medyo panahunan, hindi alam kung magalak o malungkot. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay hinayla at ibinaba niya ang kanyang ulo, na sinasabi sa isang mahina na tinig, mas mahusay ako. Nakita ni Nicole ang pagkabigo ni Yvette na nagtatago. Sa likuran ni Grant, pinatay ni Ida ang kanyang pag-iisip. Maganda at banayad, binigyan niya sila ng isang mapagbigay ng ngiti. Sana gumaling ka kaagad, Miss Quimby. Ngumiti si Yvette na may maputlang mukha. Salamat, Ida. Hindi ko inaasahan na bisitahin mo ako. Malumanay na sinulyapan ng mga mata ni Ida si Grant, at nagbibiro siya, nasira ang aking sasakyan, kaya dumating siya upang kunin ako. Originally nais kong maghintay sa labas, ngunit marahil ay natatakot siya na itaboy ko ang kotse, kaya't kinaladkad niya ako kasama niya. Tiningnan siya ni Grant na may labis na galit at pagdot ng titig. Hindi ito ang una o pangalawang beses na iniwan mo ako. Siyempre, kailangan kong bantayan laban sa pangatlong beses. Ang kanyang mga salita ay napuno ng isang tono ng pagmamahal. Ngumiti si Ida sa kahihiyan. Ang dalawa sa kanila ay hindi nagpapakita ng anumang matalik na pag-uugali. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng isang hitsura, maaaring gawing madaling lapitan ang aura ni Ida. Ang ngiti ni Yvette ay biglang nasaktan ng kapitan, ngunit mabilis niyang itinago ito. Malakas niyang ibinaba ang kanyang tingin upang takpan ang mga emosyon sa kanyang mga mata. Bumantong hininga si Nicole at ngumiti ng walang magawa. Ang lagnat ni Yvette ay hamupa lamang, at kumain siya ng ilang pagkain, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa ganap na nakuhang muli, kaya wala siyang lakas. Kabanata 946. Bulok na core. Tumanggo si Grant, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Pagkatapos ay magpahinga ka. Kung kailangan mo ng tulong kay Sean, maaari mong tanungin si Nicole. Ang mukha ni Yvette ay medyo namutla. Kinagat niya ang labi niya at biglang tumingin sa kanya. Salamat sa iyong tulong, Grant. Sumimangot si Grant ngunit tumanggo pa rin. Huwag mo itong banggitin. Kaibigan ka ni Nicole, at mayroon pa rin akong pakikitungo sa negosyo sa iyong pamilya, kaya natural lamang na tulungan ka. Sa isang instant, ang ilaw sa mga mata ni Yvette ay nawala ng ganap.
Sa sandaling iyon, nadama niya na walang saysay kahit na kung paano niya ito sinubukan na itago ito. SS kabilang maraming mga kadahilanan kung bakit tinulungan siya ni Grant, wala rito dahil kay Yvette. Oo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya? Hinabol ni Nicole ang labi. Big Brother, Aida, dapat kayong pumunta sa trabaho para di maabala. Ipapadala ko sa bahay si Yvette mamaya. Ayaw ni Grant na manatili dito, kaya tumanggo siya at hinaila ang kamay ni Aida upang umalis. Bago sila umalis, sumulyap si Aida kay Yvette. Gayunpaman, walang gaanong pagsubok sa sulyap na iyon. Tila mayroon lamang banayad na kagandahang loob. Nagpunta si Nicole upang isara ang pintuan at nagpabuntong hininga. Bumalik kay Yvette, nakita ni Nicole na ang luha ni Yvette ay nagsimulang dumaloy. Naglakad si Nicole at tinignan ang mga balikat ni Yvette ng bahagya, ngunit hindi gumawa ng tunog. Ngayon ay marahil ang pagtatapos ng hindi nabanggit na pag-ibig na ito. Kung nais mong umiyak, pagkatapos ay umiyak. Dadalhin kita sa bahay pagkatapos. Tumingin sa kanya si Nicole. Tumangala si Yvette kay Nicole, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Nicole, bulok na ba ako? Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi niya ako tinitingnan? Paano ito magiging? Huminga ng malalim si Yvette. Hindi ako nang ahas na sabihin kung ano ang gusto ko, at nakikipaglaro ako sa mga taong hindi ko gusto sa buong araw. Dapat isipin ng iba na bulok ako sa core. Alam ko ang iyong mabuting hangarin. Ito ang nag-iisip ng sobra. Hindi mahalaga kung gaano karaming taon ang lumipas, ang tanging tao sa mundo na maaaring magbago sa kanya ay Aida. Si Yvette ay nagkasundo ng pagkatalo. Ang pagiging matuwid sa sarili ay makakatouch lamang sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit tinulungan siya ni Grant ay dahil kay Nicole. Bakit siya dapat magsinungaling sa sarili? Hindi siya maaaring gumawa ng isang bagay tulad ng pakikipaglaban upang mapanatili siya. Kung hindi, hindi siya mawawala sa kanyang isip sa galit dahil sa pag-aasawa ni Sean. Sa pag-iisip ni Sean, pinunasan ni Yvette ang kanyang luha, at bahagyang bumagsak ang kanyang mukha. Gusto kong mapalabas. Nicole, kailangan ko ng pabor sa iyo. Tumanggo si Nicole. Siyempre. Nabawi muli ni Yvette ang kanyang lakas pagkatapos kumain at pinalabas mula sa ospital ng mabilis. Dinala niya si Nicole sa isang pribadong club. Tulad ng pag-usisa ni Nicole kung bakit sila narito, nagsalita si Yvette. Si Sean ay narito ngayon upang mag-sign ng isang kontrata sa Ferguson Corporation. Kapag nakasign ang kontrata, nangangahulugan ito na ang negosyo ni Sean ay opisyal na itinatag sa Atlanta. Sa pamamagitan ng Ferguson Corporation na sumusuporta sa kanya tulad ng isang mahusay na puno, makakakuha siya ng isang foothold ng mabilis. Kailangan kong sirain ang kanilang kooperasyon. Hindi nagsalita si Nicole. Sa sandaling narinig niya ang mga salitang, Ferguson Corporation, si Nicole ay medyo nagsisisi na sumama. Gayunpaman, huli na para sa kanya na pumunta, at tiyak na papatayin siya ni Yvette kung ginawa niya. Maaari lamang si Nicole ang kanyang sarili at sundin, kahit na ikinalulungkot niya ito sa kanyang puso ng 1,000 beses. Mangyaring huwag hayaan itong maging Eric Ferguson. Itinulak ni Yvette na buksan ang pintuan ng silid na matapang. Mahigit sa 100 tao ang nakaupo sa silid, kabilang ang mga abogado. Ito ay mukhang napakasolemna. Lahat ay nagambala ni Yvette at hindi maiwasang tumingin sa pintuan. Sinaksak ni Yvette ang kanyang mga mata at nakita si Sean, na pantay na nagulat. Siya sneered at itinapon ang bag sa kanyang kamay sa mesa sa isang malaking paggalaw, hindi magalang. Eric Ferguson, sinisiyasat mo ba ang taong ito na pumirma sa isang kontrata? Kabanata 947. Ginang Moore. Ilang sandali, nagulat ang nasa silid. Ang panlabas na sipi ng gastos ay kumpidensyal, at walang makakaalam maliban kung sila ay mga tagaloob. Paano mo malalaman ito, Miss Quimby? Totoo ba iyon? Ano ang kanilang relasyon? Nabawi muli ni Sean ang kanyang pagiging malinis, at naayos niya ang kanyang tingin kay Yvette na may nakamamatay na titig. Ang isang bahagyang matabang babae na nakaupo sa tabi niya ay mukhang may ibig sabihin. Nakilala niya si Yvette at agad na tumayo. Miss Quimby, hindi ka ba binigyan ng sapat na pera ni Sean? O hindi ka nasiyahan sa halaga? Ano ang iyong motibo sa sanhi ng problema ngayon?
Sinulyapan ni Yvette ang babae at binigyan ng malamig na pagtawa. Nagkita ulit kami, Mrs. Moore. Kumikilos ka talaga para sa isang may bahay. Ang balat ni Miss Quimby ay talagang sobrang makapal. Ngayon na nadump ka, pagkatapos na itinapon at hawakan ng talam at ito ang paghagis ng putik sa amin. Tumingin si Mrs. Moore kay Yvette, na hindi na nais na hiwalayan siya. Paano maglakas loob si Yvette na magpakita sa harap niya? Si Yvette ay pinasigla ng salitang mistress, at ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. Sa sandaling iyon, lumabas si Nicole mula sa likuran ng dingding at tumayo sa tabi ni Yvette na may malamig na mukha. Malamig na nakatuon ang kanyang mga mata sa babae sa tabi ni Sean. Mrs. Moore, mangyaring makuha ang iyong mga katotohanan ng diretsyo. Si Yvette ay ginawang isang may bahay. Sa kayamanan at hitsura ni Sean, kung hindi niya kinuha ang inisyatibo kay Yvette, si Yvette ay hindi kukuha ng isang magarbong tulad niya. Dapat kang maglagay ng isang tali sa iyong aso. Ang mga salita ni Nicole ay hindi magalang. Ang ekspresyon ni Mrs. Moore ay naging bastos sa galit. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na napapanood na parang alam nila kung ano ang nangyayari, ngunit kailangan nilang ibaba ang kanilang mga ulo at magpanggap na hindi alam. Pagkatapos ng lahat, kasama si Nicole sa paligid, walang nangahas na kumilos na parang nanunood sila ng isang palabas. Ngumiti si Nicole. Maaari siyang makaramdam ng isang mainit na tingin mula sa buong silid at alam kung sino mismo ito. Gayunpaman, hindi siya tumangala upang makita siya. Maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang huwag pansinin ito. Tumagal din si Yvette, tinitingnan ang babae at si Sean na may maligamgam na mga mata, at sinabi na nakakaganyak, tama iyon. Marami akong mga kasintahan sa paligid ko. Bakit kailangan kong maghanap ng isang lalaki mula sa basura? Si Sean ang pinakapangit at pinakamasamang tao na nadate ko na. Ang sarcasm na iyon ay malapit sa malinaw na sinasabi na ang pangalan ni Mrs. Moore. Tumahimik si Nicole, hindi nais na magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras sa pandiwang argumento. Tumingin siya kay Yvette at pagkatapos ay sa The People mula sa Ferguson Corporation. Maaari mong suriin kung ano ang sinabi ni Miss Quimby. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pupunta hanggang sa paggawa ng isang CP para lamang sirain ang iyong kooperasyon. Sa palagay ko ang Ferguson Corporation ay hindi magiging walang malasakit sa isang gawa-gawa na CP, di ba? Ang mga salita ni Nicole ay agad na iginuhit ang kanilang pansin sa pangunahing punto. Si Mrs. Moore malinaw na nagpanik. Huwag makinig sa kanilang kalokohan. Si Yvette Quimby ay hindi isang mabuting tao. Tama. Tumayo si Sean na may hindi kasiya siyang mukha, na kumikilos ng walang malasakit sa lahat ng ito. Gayunpaman, nang umalis si Yvette, biglang tumayo si Sean. Naglakad si Sean at kinuha ang kamay ni Yvette. Lumabas ka sa akin. Kailangan kong ipaliwanag ang isang bagay sa iyo. Sean. Tumayo roon si Mrs. Moore na may maputlang mukha, na nakasisilaw sa kanila na may kahihiyan at galit. Ang maliit na babaeng Yvette na ito ay sinira ang kanilang kontrata, ngunit hindi nagmamalasakit si Sean. Inalis niya si Yvette sa harap ng lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang posisyon ng Mrs. Moore ay ibibigay kay Yvette. Paano siya magiging handa sa sitwasyon ngayon at nakakunot ang kanyang mukha? Kabanata 948. Pag-minimize. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit si Sean kay Mrs. Moore. May mga mata lamang siya para kay Yvette at hinaila siya sa kabila ng kanyang pakikibaka. Sumimangot si Nicole. Natatakot siya na aalisin ni Sean si Yvette at hahabol na lang sila nang bigla niyang narinig ang malamig na tinig ni Eric. Mitchell, makibalita kay Ginoong Moore at sabihin sa kanya na ang pag-sign ng kontrata ay ipagpaliban ng walang hanggan. Pinapanood ni Mitchell ang lahat ng ito mula sa sulok at agad na tumayo nang tinawag siya ng pangalan. Naunawaan, Pangulo. Dahil ba ay hindi niya nais na sundin sila ni Nicole? Sa sandaling nag-atubili si Nicole, tinawag ni Eric ang kanyang pangalan. Nicole. Tumalikod siya. Tumayo si Eric. Ang kanyang mga mata pa rin ay matalim at mapang-api tulad ng dati. Mababa at tamad ang boses niya. Salamat sa pagsasabi sa amin ito. Kung hindi, mawawalan kami ng maraming pera pagkatapos mag-sign kasama si Ginoong Moore. Mahinahon na kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Kung nais mong pasalamatan ang isang tao, pagkatapos ay salamat kay Yvette. Ito ang kanyang impormasyon.
Sa gilid, si Mrs. Moore ay mukhang mapatol nang marinig niya ang mga salita ni Eric. Tila ang kanilang kooperasyon ay hindi na posible. Mr. Ferguson, paano ka hindi makapaniwala sa amin dahil sa ilang mga salita mula sa mabaliw na babaeng iyon? Tumahimik si Eric at sinulyapan ng malamig si Mrs. Moore. Ang kanyang mga mata ay matalim at parang kakagat, na ginagawang hindi maglakas loob si Mrs. Moore upang tumingin ng diretsyo sa kanya. Ito ay kung sakali. Kailangan nating i-verify ang authenticity. Pagkatapos ng lahat, ang iyong kumpanya ay walang kredensyal sa akin. Pagkatapos, umalis si Eric sa kanyang upuan at diretsyo na lumakad kay Nicole. Bilang isang token ng aking pagpapahalaga, bakit hindi ka ilibre sa hapunan? Sumimangot si Nicole at malapit nang tumanggi kapag idinagdag niya, kasama rin si Miss Quimby. Bakit medyo kakaiba ang lalaking ito? Si Eric ay tila medyo kalmado. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay ganap na madilim, kaya imposibleng makita kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Ang kanilang pag-uusap kagabi ay hindi kaaya-aya. Sa oras na iyon, ang emosyon ni Eric ay tulad ng nakakagulat na mga alon. Hindi siya naniniwala na tahimik niyang tanggapin ito at pagkatapos ay anyayahan silang maghapunan sa susunod na araw. Ito ay kakaiba kahit na kung paano niya iniisip ito. Tumahimik siya at ngumiti ng mahinahon na mata. Hindi, mayroon kaming iba pang mga bagay na dapat gawin. Hindi ka namin maaabala. Pagkatapos, lumingon si Nicole at umalis sa kanyang mataas na takong. Ang mga mata ni Eric ay dumilim. Ang kanyang hininga ay bumagsak ng bahagya bago siya sumunod sa kanya. Ang iba pang mga tao sa silid sa wakas ay huminga ng hininga. Bagaman hindi gumana ang kooperasyon, lahat sila ay hindi makahinga kapag sumailalim sa mababang presyon sa paligid ni Eric. Lumabas si Nicole at nakita sina Sean at Yvette na pinag-uusapan ang tungkol sa isang bagay na hindi malayo. Ayon sa hysterical na hitsura ni Yvette, marahil ay ginagamit niya ang pinaka-hindi kas-iya siyang mga salita sa diksyonaryo upang makas si Sean. Dahil hindi parang wala kay Yvette, si Nicole ay hindi sumugod. Naghihintay din si Mitchell ng isang maikling distansya. Bago siya makatayo, isang pamilyar na kagat at mababang hininga ang lumitaw sa tabi niya. Ang tinig ni Eric ay raspy at walang malasakit. Si Sean ay hindi isang simpleng tao. Sabihin sa iyong kaibigan na mag-ingat. Binigyan siya ni Nicole ng isang side glance. Tumingin si Eric sa kanya at inilipat ang kanyang kilay ng bahagya, ang kanyang mga labi ay nakakurot. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin. Ngayon na kasama mo ang iba, naging isang masamang tao ako nang walang pagtubos. Ano pa ang sinabi ni Clayton tungkol sa akin? Sumimangot si Nicole. Ang kanyang mukha ay malinaw at malamig, ganap na walang ekspresyon. Hindi ka naming pinag-uusapan. Ang mga salita ni Nicole ay nagdulot ng mukha ni Eric na nakakunot. Ang mga emosyon na nakatago at pinigilan sa kailaliman ng kanyang madilim na mata ay agad na bumagsak. Ano ang mas nakakasakit kaysa sa paghimok? Huwag pansinin. Naramdaman ito ni Eric. Tila hindi mabilang na mga kamay na napunit ang kanyang puso sa kanyang dibdib, na malapit ng i-rip ito. Gayunpaman, natiis lamang niya ito. Kabanata 949. Mangyaring huwag diborsyo. Tiningnan ni Eric ang kanyang profile na tahimik at maganda, gayunpaman ay hindi sa kabilang itsura. Ang mga madilim na saloobin ay palaging dumarami sa kanyang puso. Kung hindi siya kabilang sa kanya, dapat ba niyang sirain lang siya noon? Nakita ni Nicole na natapos na ni Yvette si Sean at lumakad nang kumaway siya. Ang ekspresyon ni Sean ay hindi maganda. Malapit na silang umalis nang tumunog ang tinig ni Sean, magaspang na parang pinutol siya ng kutsilyo. Yvette, bukod sa bagay na ito, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sinabi ko sa kanya na makakakuha kami ng diborsyo sa hapon. Mangyaring hintayin mo ako. Bago pa siya makatapos, sumigaw si Yvette sa kanya. Kayong dalawa ay isang tugma na ginawa sa langit, kaya hindi ka dapat makipagdiborsyo dahil sa akin. Ako ay talagang hindi mapakali na lumakad na parang aso na gusto mo, bawat oras kong gawin. Matapos maglaro ng matagal, ang kanyang puso sa wakas ay nagpasya na tumira at tinanggap niya ang isang tao na nais niyang panatilihin sa kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Ano ang resulta? Haha, ikinasal na ang lalaking iyon.
Hindi mahalaga kung gaano kahalaga at kung gaano niya kamahal ang maglaro sa paligid, hindi tatawid si Yvette sa linya ng kanyang moral. Hindi ito sulit. Itinigil ni Yvette ang mga nakakahamak na salita at hinayla si Nicole. Tiningnan ni Mitchell si Eric na nakatayo sa pintuan, nag-aalangan kung sasabihin ito o hindi, ngunit walang balak si Eric na pumunta kay Sean. Tila hindi magbabago ang kanyang desisyon. Sa pagbabalik, tiningnan ni Nicole ang galit na si Yvette at hinaplos ang kanyang mga templo. Galit ka pa ba? Paanong hindi? Nagpa siya si Eric na antalahin ang kooperasyon ng walang hanggan. Kung ang sinabi mo ay totoo, ang kanilang kooperasyon ay nasira. Ayon sa pagkatao ni Eric, hindi niya bibigyan si Sean ng pangalawang pagkakataon. Ang ekspresyon ni Yvette ay naging bahagyang mas mahusay, ngunit pagkatapos ay tumahimik siya at lumingon upang tumingin kay Nicole. Hindi ko alam na nandoon si Eric. Hindi ko inaasahan na siya ay pupunta ng personal para sa isang maliit na kooperasyon. Ngumiti si Nicole. Alam niya na si Yvette ay nag-react lamang sa pag-iwas at hindi komportable para sa kanya. Mabuti. Hindi tulad ng hindi namin makatagpo sa bawat isa. Ang mga interes sa mundo ng negosyo ay hindi maihahambing na may ugnay, kaya hindi ito malaking pakikitungo. Ngunit marahil ay ayaw ni Eric tungkol kay Sean. Kung hindi man, tulad ng sinabi mo, hindi niya kailangan pumunta para sa isang maliit na kooperasyon. Malamig na sumingit si Yvette. Ipinapakita lamang nito na ang mga ibon ng isang balahibo ay magkasama. Ang isang pangungusap na iyon ay nanunuya sa parehong mga kalalakihan, at natagpuan din ni Nicole na medyo makatwiran. Dapat bang isama ka sa bahay? Pumunta sa opisina. Ang kooperasyon sa pagitan ng pamilyang Quimby at si Sean ay dapat tapusin. Kahit napapatayin ako ng aking ina, tumanggi akong magpatuloy sa pakikipagtulungan sa tulad ng isang basura. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at tumango. Sa huli, ang kanilang paglahok ay hindi malalim, kaya madali itong limasin ang kanilang relasyon. If it were Eric and her, it would not simply be a matter of words. 15 minuto ang lumipas. Dumating sila sa ibaba sa tanggapan ni Yvette. Huminga ng malalim si Yvette, ang kanyang mukha ay malinaw na namutla. Hindi pa rin niya alam kung paano ipaliwanag ito sa kanyang ina. Hinayla niya ng mahigpit ang kamay ni Nicole at hindi pinakawalan. Ako. Kinakabahan ako. Natatakot ako. Sumama ka sa akin. Hindi nagsalita si Nicole. Mahina ang sinabi ni Yvette, laging nagustuhan ka ng aking ina. Sinabi niya na ang iyong karakter ay pinakakatulad sa kanya. Sumama ka sa akin, okay. Tumango si Nicole na walang magawa. Fine, ngunit hindi kita tinutulungan kung mabugbog ka. Tumango si Yvette. She knew that if she was really going to get beaten up, even God would not be able to help her. Ang ginang sa harap ng desk ay may magandang relasyon kay Yvette at binati siya ng isang ngiti. Miss Quimby, President Quimby has been waiting for you upstairs for a long time. Yvette's face grew even paler. Kabanata 950. Kasal. Napanood ni Nicole si Yvette na lumakad sa harap hanggang makarating sa elevator, nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Bigla siyang nakaramdam ng awa kay Yvette. Ayon kay Ginang Quimby's temperatura, baka mabugbog niya si Yvette hanggang sa kamatayan. Tumayo si Yvette sa pintuan at huminga ng malalim bago may hatid ang lakas ng loob upang itulak ang pinto. Nanay. Kinokontrol ni Mrs. Quimby ang buong pamilyang Quimby. Itinaas niya lamang si Yvette, ngunit sikat din siya sa pagiging isang malakas at may kakayahang babae. Ang kanyang pagkagalit ay kulog, at ang kanyang pagkatao ay hindi kompromiso. Bago pumasok si Nicole, maraming mga larawan ang itinapon sa harap ni Yvette at nahulog. Tingnan mo ang nagawa mo. Kinuha ni Yvette ang mga larawan at may hitsura, at agad na namutla. Hindi pa niya sinabi sa kanyang ina ang tungkol dito. Sa hindi inaasahan, may nagpadala na ng mga larawan ni Sean at sa kanya, at ang mga larawan ni Mrs. Moore na nagdulot ng problema para sa kanya. Nang pumasok si Nicole, nakita din niya ang mga larawan. Hello. Auntie. Nakikita na si Nicole ay narito rin, ang mukha ng orihinal na galit na si Ginang Quimby ay agad na lumelo. Nicole, matagal na. Unti-unting nakabawi si Yvette mula sa pagkabigla. Ginawa niya ang isang maling bagay, at kung ano ang sumunod pagkatapos ay lahat ng mga problema, ngunit handa siyang harapin ang lahat. Nanay,
Narito ako upang sabihin sa iyo ang tungkol sa nangyari, ngunit tila may isang taong pinalo ako dito. Wala na akong kinalaman sa kanya. Hindi ko alam na siya ay may asawa, kung hindi man, hindi ko gagawin ang ganitong bagay. Ang matuwid na hitsura ni Yvette ay tila na sorpresa si Mrs. Quimby, na parang hindi niya inaasahan na maging tiwala si Yvette. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ayon sa pag-uugali ni Yvette, malamang na totoo na hindi niya alam. Pinutol mo na ba talaga siya? Ang layunin niya ngayon ay gawin si Yvette na sumuko sa taong may asawa na ito. Oo. Tumingin si Mrs. Quimby kay Nicole sa tabi niya. Nagsasabi ba siya ng totoo? Tumango si Nicole. Oo, dumating si Yvette sa opisina upang sirain ang kooperasyon sa pagitan ng pamilyang Quimby at Sean. Dapat mong malaman na si Yvette ay hindi gusto ng isang tao na walang moral. Tumahimik sandali si Mrs. Quimby bago bumantong hininga. Natapos na ang isang panig ng kooperasyon. Mas mahusay na maging tulad ng sinabi mo. Huwag kang makisali sa kanya sa hinaharap. Napasok ka sa problemang ito dahil ikaw ay masyadong hindi nag-iingat sa sarili. Ibibagagi ni Yvette ang kanyang pagkakasala, ngunit lihim siyang nagbuntong hininga. Malinaw na ang kanyang pahayag ay kapaki-pakinabang. Gayunpaman, hindi na namin maantala ang iyong bagay. Ito ay magiging masyadong hindi kasiya siya kung ang salita ng bagay na ito. Isang malaking pagkakamali, hindi ka pinapayagan na makipaghiwalay sa kanya. Binigyan ni Mrs. Quimby si Yvette ng isang babala na sulyap. Nabigla si Yvette at tinaas ang ulo. Nanay. Huwag mo akong tawaging nanay. Lahat ng ginagawa mo ay tanga sa buong araw. Napakatanda mo na ngunit hindi mo nais na sakupin ang kumpanya. Sa kasong iyon, maghanap ng isang karampatang gawin ito para sa iyo. Ang reputasyon sa bilog ay mapangalagaan lamang kung ang kasal ay inihayag kaagad. Nakinig si Nicole mula sa gilid. Si Lance Sheldon ay ang pangulo ng Sheldon Corporation. Kahit na siya ay medyo mas matanda kaysa kay Yvette, siya ay walang asawa. Nang unang makitungo si Nicole sa Harrison Corporation, nararapat si Lance, at inani niya ang masarap na bunga ng anekseng Harrison Corporation. Siya ay isang may kakayahang at mapaghangad na tao. Parang si Mrs. Quimby ay determinado na hayaan si Yvette na magpakasal kay Lance. Si Yvette ay walang pagkakataon na tumutol. Matapos magpaalam si Nicole, dumiretso siya sa Stanton Corporation. Huling oras, tinulungan ni Nicole si Yvette na mapupuksa ang Colton White, ngunit hindi siya makakatulong kay Lance Sheldon sa oras na ito. Bumalik siya sa opisina. Di pa nagtagal, kumatok si Logan sa pintuan. Pangulo, nais ni Miss Weber na makita ka sandali. Kabanata 951. Abalahin ako. Natigilan si Nicole at nagtaka kung bakit gustong makita siya ni Ida Weber. Yamang si Ida ang kanyang malapit na manugang, hindi maaaring maglagay ng mga harang si Nicole. Mangyaring pumasok. Ngumiti si Nicole at napanood habang naglalakad si Ida. Si Ida ay banayad at maganda, na may isang ngiti na ginawa ng mga tao na nais na lumapit sa kanya, tulad ng isang simoy ng tagsibol. Ida, narito ka upang hanapin ang aking nakakatandang kapatid, di ba? Ngumiti si Ida. Mayroon akong isang date ng tanghalian sa kanya mamaya, ngunit nais kong makita muna ka. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tiningnan si Logan, na tumango at lumingon. Ang dalawang kababaihan ay hindi pa nag-iisa. Bagaman nalulungkot si Nicole na hindi magtatapos sina Yvette at Grant, hindi makakasama si Nicole sa kanilang relasyon. Igalang ni Nicole ang sino mang pipiliin ni Grant. Mas mahusay ba ngayon si Miss Quimby? Tumahimik sandali si Nicole. Bahagyang nag-flick ang kanyang mga mata. Mas mahusay siya ngayon. Siya ay pinalabas mula sa ospital. Naaalala ko na ang dalawa ay napakalapit sa high school. Madalas siyang nagbibigay ng mga bagay na ibigay sa iyong tsokolate, inumin, at iba pang maliliit na bagay, kaya't medyo may malalim na impresyon sa kanya. Ngumiti si Ida. Ito ay isang ngiti na tila medyo mapagparaya at walang magawa. Mahinang inilipat ni Nicole ang kanyang kilay sa pag-iisip niya, hindi ko iniisip na tinanong ko si Yvette na nagbigay ng kahit ano. Parehong pagiging kababaihan, agad na naintindihan ni Nicole kung ano ang ibig sabihin ni Ida. Dapat nadama ni Ida na si Yvette ay may isang bagay para bigyan. Pagkatapos ng lahat, medyo malinaw na nawala si Ida sa kanyang pag-iingat kaninang umaga.
Narito si Aida upang maramdaman siya. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata ng bahagya at ngumiti ng hindi nagsasalita. Hindi nag-atubiling magsalita si Aida. Alam ko na hindi mo hiniling si Yvette na bigyan ang mga bagay na iyon. Ikaw ang kanyang kapatid na babae, kaya paano mo hindi malalaman na hindi gusto ni Grant ang mga merienda at matamis na inumin? Wala namang sinabi si Nicole. Ngumiti si Aida at nagpatuloy, sa kadahilanang ito, nagkaroon ako ng malaking laban kay Grant. Nang maglaon, nang umalis ako sa bansa, hindi rin ako nakipag-ugnay sa kanya. Hinawakan ni Nicole ang kanyang ulo. Umalis ka sa bansa dahil dito. Medyo sa pamamagitan ng pagkakaisa. Gusto ko lang magtanong sa isang tanong. Gusto pa ba ni Yvette si Grant? Ngumiti si Aida na may isang pahiwatig ng kapitan. Ang batang babae na ito ay mas matindi kaysa sa ibang kasama, kilala kanya. Tumingin sa kanya si Nicole. Pinahahalagahan ko ang aking kaibigan, ngunit hindi ko pa ito itinakda. Maaari mong tanungin siya ng personal kung nais mong malaman ang sagot sa tanong na iyon. Itinaas ni Aida ang kilay. Kalimutan mo, magiging malupit ito. Alam ni Aida na ang pag-unmas sa totoong damdamin ni Yvette ay magiging malupit kay Yvette. Sa pagkatao at pag-uugali ni Aida, talagang hindi niya mapapahiya ang iba. Tumahimik si Nicole. Aida, gusto ka ng aking nakakatandang kapatid, ganoon din ang aming buong pamilya, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ibang mga kababaihan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng bigyan dahil mahusay na maging isang pamilya sa lalong madaling panahon. Huwag maging mag-aalala tungkol dito. Tumahimik sandali si Aida. Ang kanyang mga magagandang tampok ay nagkaroon ng panandaliang higpit. Pagkatapos ay ngumiti siya ng tame-time mula sa puso. Natanong ko ito. Hindi nakakagulat na ang iyong nakakatandang kapatid ay pinakamamahal sa iyo, Nicole. Mahal din kita. Ngumiti si Nicole. Si Aida ay hindi isang taong may uling motibo. Ipaalam sa kanila ni Aida ang tungkol sa kanyang mga alalahanin, na pagkatapos ay itatapon. Ang ganitong mga tao ay marahil ang pinakasimple. May kumatok sa pintuan. Bago makapagsalita si Nicole, may lumakad na. Nakita ni Grant ang dalawang kababaihan na nakaupo doon na umiinom ng kape at nakaramdam ng kaunting walang magawa. Aida, huwag abalahin ang gawain ni Lil-En. Halika at abalahin mo ako sa halip. Si Nicole ay nag-joke at walang pasalita na tiningnan ang kanyang nakakatandang kapatid na pinuno ng takong sa pag-ibig kay Aida. Paano si Grant na mas chisir pa kaysa kay Kai? Kabanata 952. Nakilala siya. Ngumiti si Aida at tumayo. Si Nicole ay naka-working na napakahirap, kaya hindi mo dapat ibahagi ang kanyang pasanin. Tumanggo si Nicole. Sinulyapan siya ni Grant, walang ekspresyon. Ang mga kabataan ay kailangang makaranas ng higit pa. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay kumulong. Sa wakas, iniwan ni Aida at Grant ang tanggapan ni Nicole. Si Nicole ay walang pasalita na patuloy na nagbasa ng ilang mga dokumento. Di nagtagal, kumatok ulit si Logan sa pintuan at pumasok. Pangulo, nandito si Ginoong Sloan. Bahagyang sumimangot si Nicole. Kami ay pinaghiwalay lamang ng mas mababa sa 3 oras. Hindi ba ang dalas ng kanyang hitsura ay medyo mataas? Halika. Si Clayton ngayon ay kasintahan ni Nicole, ngunit hindi pa nila ito ipinahayag, kaya kahit si Logan ay hindi alam at naisip lamang na sila ay mga kasosyo lamang sa negosyo. Pumasok si Clayton, ngumiti sa kanya, at nagdala ng isang kahon ng pagkain sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan. Hindi ba ito mula sa pribadong chef na iyon? Tapos na ang iyong trabaho. Naglakad si Clayton, kinuha ang kahon ng pagkain, at itinakda ito sa mesa. Siya chuckled at sumagot, walang mas mahalaga sa iyong hapunan. Nag-aalala ako na masyadong abala ka upang kumain, kaya't inalis ko ang ilan. Subukan mo ito. Paano magkakaroon ng isang banayad at maalalahanin na tao sa mundong ito? Orihinal na inilaan ni Nicole na casual na gumawa ng 2 kagat, ngunit nakikita ang kahon ng pagkain ni Clayton, tinanggal niya ang kaisipang iyon. Dapat kong seryosohin ang bawat pagkain dahil nagtatrabaho ako ng husto. Kumain ka na ba? Kinuha ni Nicole ang tinidor at tumingin kay Clayton. Tumanggo si Clayton. Kumain na. Nasa negosyo ako sa restaurant. Iyon ang dahilan kung bakit inutusan ko ang pag-takeout mula sa kanila sa pagpasa.
Hindi nag-isip si Nicole dahil mabuti na magkaroon ng makakain. In-order ni Clayton ang kanyang paboritong matamis at maasim na karne pati na rin ang inihaw na mga chops ng tupa. Ito ay simpleng perpekto. Gayunpaman, gaano man siya kasaya, hindi niya ito maipakita ng malinaw. Dahil sa ugali, si Nicole ay kumakain pa rin ng mabait at dahan-daang chud. Tumingin si Clayton kay Nicole ng matyaga at biglang nagsalita. Nakita mo ba si Mr. Ferguson ngayon? Tumahimik si Nicole at tumanggo ang ulo. Nais ni Yvette na masira ang kooperasyon sa pagitan ng Sean Moore at Ferguson Corporation. Hindi ko inaasahan na kasama si Eric. Ito ay walang malaking pakikitungo, maliban na hindi inaasahan ni Nicole na malaman ni Clayton tungkol dito. Wala siyang ginawa, di ba? Kagabi, si Ginoong Ferguson ay mukhang medyo inalag siya. Umiling-iling si Nicole. Hindi, si Eric ay isang disenteng tao. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na magiging sanhi ng pagkalugi sa magkabilang panig. Pagkatapos ng lahat, ang ugnayan sa pagitan ng pamilyang Stanton at ang pamilyang Ferguson ay nasa manipis na yelo, at hindi nila kayang bayaran ang anumang mga pag-aalsa. Para sa kapakanan ng mababaw na kapayapaan, walang gagawin si Eric upang makapinsala sa reputasyon ng dalawang pamilya. Ngumiti si Clayton na parang siya ay hinalinhan. Mabuti yan. Gayunpaman, ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas. Disenteng tao. Hindi talaga, di ba? Matapos makatapos si Nicole, tumingin si Clayton sa oras. Kung mayroon kang oras, nais mo bang pumunta sa paliparan kasama ko? Tumingin si Nicole sa kanya, nalilito. Bakit ang paliparan? Napangiti si Clayton. Si Michael ay nasa bakasyon at nais na pumunta sa Medianya. Anong oras ang pagdating niya? Nagulat si Nicole. Bakit hindi sinabi sa akin ni Clayton ang tungkol sa isang malaking bagay? Ang kanyang pagdating ay dapat na lang na nakarating ngayon. Tumayo si Nicole. Hindi mo sinabi sa akin kanina. Hindi ba niya kailangang maghintay ng mahabang panahon? Ngumiti si Clayton. Ayos lang. Mayroon siyang nurse at bodyguard sa kanya. Walang mangyayari. Nadama na ni Nicole ang pagsisisihan dahil dahan-dahan siyang kumakain ngayon. Dahan-dahan at nakapak na si Clayton ang kahon ng pagkain. Hinimok ni Nicole sa gilid. Sasabihin ko na lang kay Logan upang kumuha ng maglinis. Tara na. Matagal na niyang hindi nakita si Lil Michael at talagang namimiss niya. Tumawa si Clayton ng medyo walang magawa. Tiyak na mas maligaya siyang makita ka kaysa sa makita niya ako. Kabanata 953. Kamusta, anak? Nakasuot na si Nicole ng kanyang Amerikana at scarf, pagkatapos ay tumayo sa pintuan gamit ang kanyang bag. Masyado siyang mabilis. Si Clayton ay hindi nagpahuli at kinuha ang kanyang mga bagay upang sundin si Nicole sa ibaba. Ang lagay ng panahon sa labas ay malamig at nagngangalit. Nagmaneho si Clayton. Nakatagpo sila ng mga pulang ilaw hanggang sa paliparan, na naantala pa sila. Gayunpaman, hindi balak ni Clayton na tawagan si Michael upang aliwin siya. Pagdating nila sa paliparan, higit sa kalahating oras na. Lumabas si Nicole sa kotse at nakita habang hindi inalis ni Clayton ang kanyang telepono upang tawagan ang bodyguard ni Michael. Si Clayton ay lumingon kay Nicole at sinabing, dumating na sila ngayon. Tumanggo si Nicole. Wala pang 2 minuto, nakita ni Nicole ang bodyguard at nurse na si Susan kasama si Lil Michael, na naghablang. Si Lil Michael ay nakasuot ng mga suspender ng denim at isang sombrero ng katad habang naglalakad siya tulad ng isang maliit na punk. Mukhang malumanay siyang maganda at gwapo. Ito ay isang sandali mula nang makita ni Nicole si Michael, na tila mas matangkad. Ang kanyang mga mata ng Sepiro ay puno ng tubig at malinaw. Hindi inaasahan ni Lil Michael na makita si Nicole doon. Hinaplos niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala at tumakbo upang i-pound sa kanya ng may kagalakan. Pretty lady. Ngumiti din si Nicole at kumaway sa batang lalaki. Si Lil Michael ay malapit nang tumalon sa mga braso ni Nicole, kaya lang ang batang lalaki ay may humawak sa kanyang kwelyo. Si Clayton ay ngumiti ng malumanay at hindi nakakapinsala habang dinala niya si Lil Michael, na nag-flail ng kanyang mga paa sa kalagitnaan ng hangin. Anak, namimiss mo ba ako? Gusto niyang yakapin ang aking kasintahan sa sandaling magpakita siya. Nakuha ba niya ang aking pahintulot? Naisip ni Clayton. Tumingin si Lil Michael kay Clayton ng buong buo at mapait. Oh, tatay,
nandito ka rin. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Tumawa si Nicole at nagmadali na nagpunta upang hawakan ang braso ni Clayton, na nilagdaan siya upang ibaba si Lil Michael. Tumingin si Clayton kay Nicole na walang magawa bago siya dahan-daang pinakawalan ang napakalaking maliit na rascal na ito. Sa sandaling pakawalan siya ni Clayton, si Lil Michael ay tulad ng isang ligaw na kabayo mula sa tali. Ang maliit na batang lalaki ay tumalon sa yakap ni Nicole at niyakap ang kanyang mga hita habang siya ay nag-iikot sa paligid. Pretty lady, sobrang miss na kita. Ang nasabing cute at malambot na si Lil Michael ay masyadong kaibig-ibig. Ngumiti si Nicole at tumingin sa kanya. Lil Michael, maligayang pagdating sa media niya. Tumanggo si Lil Michael, pagkatapos ay kumaway patungo sa nurse at bodyguard sa likuran niya. Ang dalawang tao ay nagdadala ng dalawang malalaking malita bawat isa. Pareho silang mukhang pagod. Marami ka bang malita? Sumimangot si Clayton. Ngumiti si Lil Michael. Ito ang lahat ng mga red along inihanda ko para kay Pretty Lady. Nabigla si Nicole. Oh my! Binubuksan ni Lil Michael ang malita habang sinabi niya, nang pumunta ako sa Korea upang lumahok sa kompetisyon, binigyan ako someone ng isang tunay na anti-gang na nakolekta. Ibinalik ko ito. Ito ay medyo paboritong pulang kulay ng ginang. Natigilan sandali si Nicole. Kailan ko ginawa tulad ng sa kanya? Sa sandaling binuksan ni Lil Michael ang malita, blanko ang isip ni Nicole. Ang isang pares ng luma, pulang sapatos na may berda ay inilagay sa loob. Ang isang nakapangangilabot na pakiramdam ay tila umaapaw mula sa malita ng ekspresyon ni Clayton ay nagbago din. Agad siyang nagpunta upang isara ang malita na may isang mabagsik na mukha. Ano ang nangyayari dito? Tumingin si Clayton sa nurse at ang bodyguard. Ang nurse ay pinasama sa ibang bansa at hindi naintindihan ang mga kaugalian ng media niya. Umiling-iling siya sa pagkalito at tuwang-tuwang sumagot, binili ito ng Young Master sa isang auction sa Korea ng malaking halaga. Narinig ko na ito ay isang anti-gang na kuha mula sa isang babaeng namatay ng 1,000 taon. Ang mga sulok ng bibig ng bodyguard ay twitched habang idinagdag niya, pinayuhan ko na ang batang master. Kung hindi gusto ng magandang ginang ito, maaari niyang ibigay ito sa iyo, Mr. Sloan. Kabanata 954. I donate ito. Ibibigay ito ni Lil Michael kay Nicole o Clayton. Nagkatinginan sina Nicole at Clayton. Tumalon ang eyelid ni Clayton. Si Clayton, na laging mabait, ay mayroon ding mga oras na hindi niya mapigilan ang paghihimok na masuntok ang isang tao. Sinabi mo sa akin na hindi ako maaaring magbigay ng pera at alahas. Ang mga sapatos na ito ay napakaganda. Sila ang pinakamahal na item sa auction na iyon, kaya lahat ng mga batang babae ay magugustuhan. Si Lil Michael gleefully ay nagpunta at idinagdag, Pretty lady, gusto mo ba ito? Tumigas ang mukha ni Nicole. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang kanyang marahas na pagbugbog ng puso ay unti-unting nasmod. Pagkatapos ng matagal, binago ni Lil Michael ang kanyang ugali na bigyan ako ng mga bulaklak ng bereavement at wreath sa sapatos ng isang patay na babae. Hindi ko talaga maibabalik ang aking sarili sa lahat. Naisip ni Nicole. Michael, ay pangako mong magbigay ng mga normal na regalo sa hinaharap, okay? Si Nicole ay tunay na na-trauma. Sumimangot si Lil Michael at tiningnan si Nicole, hindi lubos na nauunawaan ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Clayton at sinabing, pagkatapos ay ibibigay ko lang ito kay tatay upang hilingin sa kanya ang isang maligayang kaarawan at isang mahabang buhay. Ang kilay ni Clayton ay kumalat. Nakaramdam siya ng isang nasaksak na sakit sa kanyang puso. Salamat. Mukhang kakailanganin kong pirmahan ang aking anak na lalaki para sa isang mahusay na kurso sa pag-refresh sa kultura ng Median. Naisip ni Clayton. Nakaramdam si Clayton ng sakit ng ulo at hinaplos ang kanyang mga templo. Tumingin siya kay Nicole. May alam ka bang mga curator ng museo? I-on lang natin ito. Ayaw kong makita muli ang bagay na iyon. Tumanggo si Nicole. Okay, makikipag-ugnay ako mamaya. Ang sapatos ng isang patay na babae ay hindi magmukhang nakakatakot kung lumitaw sila sa mga museo at koleksyon. Bumantong hininga si Clayton, umikot, at umalis. Naramdaman din niya na ibigay ang kanyang anak. Kinagat ni Nicole ang labi at tiningnan si Lil Michael. Iyon ay talagang isang sorpresa. Ano ang mali kay Daddy? Bakit niya nais na ibigay ito?
Ang mga sapatos na ito ay nagkakahalaga ng $12 milyon. Pumunta si Nicole at kinuha ang kamay ng batang lalaki. Iniisip ni Daddy na ang ibang tao ay mas angkop para sa reg-along ito. Tumanggo si Lil Michael sa kalungkutan. Kapag hinawakan niya ang mainit at magandang kamay ni Nicole, ayaw niyang pakawalan siya muli. Pretty lady, miss na miss kita. Maaari ba akong manirahan sa iyong bahay? Nakaramdam si Lil Michael na mapalad na manirahan kasama ang kanyang magandang ginang. Nag-atubiling si Nicole para sa isang segundo. Oo naman, ngunit kailangan mong tanungin si tatay. Naghihintay si Clayton sa kotse para sa kanila. Sa sandaling pumasok sina Nicole at Lil Michael sa loob, sinimulan ni Clayton ang kotse. Sinulyapan niya ang bodyguard at nurse sa labas ng malamig na mga mata. Maghintay ka rito at alagaan ang mga bagay sa kahon bago bumalik. Ang bodyguard at nurse ay tumingin sa isa't isa. $12 milyon para sa isang pares ng mga sapatos na may burden ng patay. Nadama ni Clayton na ito ay isang maling hakbang upang bigyan si Lil Michael ng itim na card. Daddy, gusto kong manatili sa bahay ng magandang ginang. Okay lang ba sa iyo? Tumingin ang batang lalaki kay Clayton gamit ang kanyang patas at malambot na maliit na mukha habang siya ay kumurap upang kumilos ng cute. Si Clayton ay nabalisa pa rin sa insidente ngayon at simpleng hindi bumili ng kilos ni Lil Michael. Hindi, ang iyong tagapagturo ay mabubuhay sa iyo. Nakipag-ugnay ka sa isang guro sa kasaysayan ng Median upang malaman mo ang higit pa tungkol sa mga tradisyon at kultura ng Medianian. Ilang sandali si Lil Michael. Ngunit, Libertian ako. Tinitigan siya ni Clayton at sinabi sa isang malamig na tinig, maaari kong baguhin ang iyong nasyonalidad. Mas nagulat pa si Lil Michael. Paano mababago ng tatay ang aking nasyonalidad kaya? Hindi mapigilan ni Nicole ngunit nakikiramay kay Lil Michael. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, magandang bagay para malaman ng batang lalaki ang tungkol sa kultura ng Medianian. Si Lil Michael ay mukhang malungkot nang sumulyap siya kay Nicole. Hindi makaya ni Nicole na makita siya ng ganito at nagbuntong hininga. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong nasyonalidad at kumuha ng mas kaunting mga aralin. Gaano katagal ka magbabakasyon sa oras na ito? Sagot ni Lil Michael, natapos ko ng maaga ang aking kurso. Tatapusin lamang ng aking mga kamag-aral ang kanilang kurso sa 3 buwan, kaya babalik ako noon. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Anong matalinong batang lalaki? Biglang naalala ni Lil Michael ang isang bagay at sinabi kay Clayton, isa akslon ay darating upang makahanap ng problema sa iyo. Kabanata 755. Si Isaac Sloan ay may sakit. Bahagyang sumimangot si Clayton. Nakita niya ang nakakagulat na mukha ni Nicole at ipinaliwanag, si Isaac Sloan ang aking pangalawang tiyuhin at ang tagapagmana ng pamilyang Sloan. Tumanggo si Nicole. Hindi kailanman binanggit ni Clayton ang pamilyang Sloan kay Nicole dati. Dahil ang pamilyang Sloan ay dumating sa Mediania, marahil ay makahanap ng pagkakataon si Clayton na sabihin kay Nicole tungkol dito. Inalis ni Lil Michael ang kanyang kamao. Siya rin ay isang scumbag. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Mukhang hindi masyadong maayos ang pamilyang Sloan. Tumawa siya at hindi nagsabi ng isang salita. Kung alam niya ng mas maaga, sasabihin kay Logan upang mag-imbestiga patungkol dito. Ipinadala nila si Lil Michael sa bahay upang magpahinga. Hindi nagtagal si Nicole ay nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Floyd. Nagalit si Floyd. Lil N, mayroon kaming mga panauhin, kaya bumalik sa bahay. Sa huli, idinagdag ni Floyd, bumalik ka sa iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na si Nicole ay dapat na bumalik ng mag-isa at hindi makakasama sa kanya. Pinakawalan ni Nicole ang isang malabong, ma'am, at nagpaalam kina Clayton at Lil Michael. Stanton Mansion. Ang butler na si Ginoong Anderson, ay dumating upang buksan ang pintuan para kay Nicole, na lumabas sa kotse at nagtanong, sino ang panauhin? Umiling-iling si Ginoong Anderson, na nagpapahiwatig na hindi rin niya alam. Pumasok si Nicole sa loob at nakita si Floyd na nakaupo ng patayo na may malubhang mukha. Ang kabaligtaran sa kanya ay isang tao sa kanyang 30s na may pekeng at pabango ng ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang linya, umupo si Kay sa buong mesa, mukhang gwapo at maliwanag na mata. Hindi niya sinasadyang sinulyapan si Nicole, na lumitaw sa pintuan. Lil N, bumalik ka na.
Ngumiti si Nicole at lumakad. Tatay, pangatlong kapatid, ito ang tao sa kanyang 30s ay mukhang isang piling tao na negosyante na may malamig na matalim na ilaw sa kanyang mga mata na napakamatalino. Bago nagsalita si Floyd, tumayo ang lalaki. Miss Stanton, ito ang aming unang oras na pagpupulong. Ako si Isaac Sloan, ang Pangulo ng Sloan Corporation. Inunat ni Isaac ang kanyang kamay. Napangiti si Nicole ng mahina at inalog ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bahagya nang marinig niya ang pangalang ito ngayon. Dagdag pa ni Kay sa gilid, Lil N, siya rin ang pangalawang tiyuhin ni Clayton. Ngumiti si Nicole. Oo, binanggit ito ni Clayton. Itinaas ni Isaac ang kilay niya. Gaano karami? Hindi ko inaasahan na banggitin niya ako sa harap mo. Kinagat ni Nicole ang labi. Mr. Sloan, paano ka namin matutulungan? Ang makitid na mga mata ni Isaac ay nag-flick, na nagbigay sa mga tao ng hindi komportable na pakiramdam dahil mukhang siya ay may isang bagay. Gusto kong makipagtulungan sa Stanton Corporation. Madaling ngumiti si Nicole. Mr. Sloan, anong uri ng kooperasyon ang nais mong pag-usapan? Ito ay marahil hindi gaanong simple. Kung narito si Isaac na may pagkakataon na kumita ng pera, ang ekspresyon ni Floyd ay hindi magiging glum. Bukod dito, walang dahilan para pag-usapan si Isaac ang tungkol sa kooperasyon sa kanilang bahay. Malinaw, dumating si Isaac na may mga kondisyon. Huminga ng malalim si Isaac at sinabi, ang proyekto ng Clayton Sloan kasama ang Stanton Corporation ay napakahusay na nakatago. Ang pamilyang Sloan ay higit pa o hindi gaanong nabigo upang malaman ang tungkol sa bagay na ito. Dapat mong malaman na ang pangunahing negosyo ng Sloan Corporation ay namamalagi sa artificial na katalinuhan kung ito ay mga benta, ang pananaliksik, o mga kontak sa ibang bansa. Ang Sloan Corporation ay 100 beses na mas malakas kaysa sa Clayton mismo. Dinagdagan din ng ang halaga ng pamumuhunan sa pamamagitan ng 3 tiklop. Ilang sandali, medyo tahimik ang silid. Walang gumawa ng tunog. Wala nang pakialam si Kay na lumahok sa ganitong uri ng paksa. Hindi lang niya ginosto ang mga vibes na ibinigay ng Isaac. Si Floyd ay hindi maiiwasan sa ideyang ito. Si Clayton ay nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilyang Stanton, kaya't si Floyd ay nagkaroon din ng magandang impresyon sa kanya. Gayunpaman, ang pangalawang tiyuhin ni Clayton ay mukhang isang tuso na fox. Ang lahat ng napag-usapan kay Isaac ay ang pagsira sa pakikipagtulungan sa pagitan ni Clayton at ng pamilyang Sloan. Naisip ni Floyd, nagtataka ako kung ano ang pamilya ng Sloan sa likod ng mga saradong pintuan. Kung ang aking Lil N ay kasama si Clayton, magdurusa ba siya? Si Floyd ay nag-iisip ng pangmatagalang. Kabanata 956. Gawin siyang banal. Tumingin si Nicole kay Isaac Sloan na may malabong ngiti. Si Isaac ay tunay na karapat-dapat na maging tagapagmana ng pamilyang Sloan dahil napakapagbigay niya sa kanyang alok. Gayunpaman, nagkaroon ng isang umiikot na pakiramdam ng kahusayan sa pagsasalita at pag-uugali ni Isaac. Si Isaac ay malinaw na naiiba sa katamtaman at magalang na Clayton. Habang sinusuri ni Nicole si Isaac, ganoon din ang ginagawa niya sa kanya. Sa huli, hindi mapigilan ni Kay ang kanyang sarili at nagsalita. Sumuko sa kooperasyon kay Clayton para lamang makipagtulungan sa Sloan Corporation. Ang magulong operasyon na ito ay talagang nakalilito. Ikaw ang kanyang tiyuhin, di ba? Hindi ka ba naghuhukay ng libingan para sa iyong pamangkin sa pamamagitan nito? Ang pamumulaklak ni Kay ay naging medyo awkward. Tumawa si Isaac. Oo, tungkol dyan ay tama. Mr. Sloan, hindi ko masyadong maintindihan. Bakit binanggit ni Isaac si Clayton at ang pamilyang Sloan ng hiwalay, na parang hindi sila nauugnay? Ang mga mata ni Nicole ay walang malasakit. Bigla niyang naalala ang komento ni Lil Michael kanina. Siya ay isang scumbag din. Miss Stanton, tila hindi sinabi sa iyo ni Clayton ang tungkol sa pamilyang Sloan. Narinig ko na hinahabol ka niya. Ngayon, nakikita ko na hindi siya masyadong taos-puso tungkol sa kanyang damdamin. Umiling-iling si Isaac. Ito ay kung paano siya. Palagi siyang may maskara ng pagkukunwari upang ang mga tao ay hindi makita sa pamamagitan ng kanyang tunay na pag-iisip. Tumayo si Floyd sa inis. Siya ay medyo walang tiyaga upang harapin ang maliit na taong ito. Lil N, mag-usap kayo. Pagod na ako, kaya umakyat at magpahinga. Tumayo si Nicole at tumango. Okay,
Tatay. Magkaroon ng magandang pahinga. May 3 tao lamang ang naiwan sa sala. Walang balak na umalis si Kai. Dahil ito ay tungkol sa kaligayahan ng kanyang maliit na kapatid, kailangan niyang malaman ito. Mr. Sloan, bigla kang dumating at hindi mo pa nakilala si Clayton, di ba? Kilalanin ko siya sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, napunta ako sa Medianya para sa kooperasyon at ibalik si Clayton. Ngumiti si Isaac at nagpatuloy, nagsasalita kung saan, kailangan ko pa ring makipagtulungan sa akin upang gawin ito, Miss Stanton. Ngumiti si Nicole. Tinitigan ni Ginoong Anderson ang kanyang kape. Kinuha ito ni Nicole, humigop, at dahan-daang inilagay ito. Ang mukha ni Isaac ay tumigas ng bahagya. Hindi niya inaasahan na ang saloobin ni Nicole ay maging kalmado tulad ng hindi siya nakakausisa. Nag-isip siya sandali at nagsalita ulit. Hindi ako sigurado kung alam mo ito, Miss Stanton. Nauna nang iginiit ni Clayton na pakasalan ang babae ng kanyang kapatid at pinalaki ang anak ng kanyang kapatid bilang kanyang sarili. Ito ay malaking pagtataksil sa aming pamilya. Dahil dito, kinuha ni Clayton ang babae at ang bata at iniwan ang pamilyang Sloan. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at ngumiti ng mahinahon. May kamalayan ako. Natigilan si Isaac. Paano niya malalaman? Sinabi ba talaga ni Clayton sa kanya ang lahat? Nabigla sandali si Kai. Sandali, ano? Pinakasalan ni Clayton ang babae ng kanyang kapatid, at ang anak na iyon ay kapatid niya. Hindi si Clayton. Niinlek ni Nicole kay Kai sa disdain. Nakakainis. Hinawakan ni Isaac ang labi niya. Oo, hindi niya anak. Nagulat si Kai at kinagat ang labi. Kung gayon bakit hindi niya sinabi? Dati, kahit na. Sinabi ni Isaac, marahil ay nahihiya siya. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapakasal sa babae ng kanyang kapatid ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki. Kapag nakalantad na ang bata ay hindi kanya, magkakaroon lamang siya ng mas maraming mantsa sa kanyang reputasyon. Ngumiti siya at tumingin kay Nicole. Hindi ko inaasahan na sasabihin sa iyo ni Clayton ang lahat ng ito. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Natatakot si Clayton na ito ay magiging masama para sa bata kapag nakalantad ang mga bagay. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang sinabi. Tiningnan niya si Kai, na agad na napagtanto na ang dalawang paliwanag na ito ay may ganap na magkakaibang kahulugan. Ang madilim na mata ni Isaac ay lumubog. Ngunit hindi niya dapat sinabi na siya ay nag-iwas sa kanyang ina. Matapos umalis sa pamilyang Sloan, hindi na siya muling bumalik upang bisitahin siya. Ang aking kapatid, na ama rin ni Clayton, ay may sakit na kritikal. Sa oras na ito, napunta ako sa Medianya sa dahilan kay Clayton upang bisitahin siya. Tumigil ang korporasyon sa pagtatrabaho sa kanya. Sinabi ni Kai, na bangkarote siya diba? Kabanata 957. Fragile Little Heart. Tumawa si Isaac Sloan. Ang pamilyang Sloan ay tiyak na makakaya upang suportahan si Clayton. Kung siya ay nabangkarote, maaari niyang simulan muli ang lahat, ngunit kung wala na ang kanyang ama, si Clayton ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na makita siyang muli. Naupo si Nicole doon sa katahimikan, hindi nagsasabi ng isang salita. Ipinakilala ni Isaac ang kanyang mga ploy na kilala sa lahat. Gayunpaman, hindi nila alam kung alin sa kanila ang totoo o hindi totoo. Si Isaac ay talagang bukas tungkol sa tulad ng isang backstabbing trick. Alam ko na ito ay maaaring medyo hindi naaangkop, ngunit wala kaming ibang paraan upang bumalik si Clayton sa pamilyang Sloan. Matapos lahat, isa siya sa amin. Sa halip na mag-away sa labas, bakit hindi maglingkod sa kanyang sariling pamilya? Ginawa ito ni Isaac na tulad nito ay para sa kapakanan ni Clayton upang hayaan si Clayton na bumalik sa pamilyang Sloan. Nag-atubiling sandali si Nicole at ngumiti. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan, kaya hindi ko magawa ang desisyon na ito. Mr. Sloan, bigyan mo ako ng ilang oras upang isipin ito. Huminga si Isaac ng isang buntong hininga. Mukha siyang tiwala habang tinutuya niya ang kanyang kwelyo at ngumiti ng katiyakan. Ito ay para sa kapakanan ni Clayton. Miss Stanton, hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakasala. Si Clayton ay babalik sa Sloan Corporation bilang isang boss, hindi isang alipin, kaya't mangyaring isipin ito. Tumayo si Isaac at nagpatuloy, pagkatapos ay magpapatuloy.
Miss Stanton, sa sandaling ikaw ay may desisyon na, magpapadala ako kaagad ng isang tao upang pag-usapan ang kooperasyon. Sumunod din si Nicole at tumayo. Palm, Mr. Sloan. Tumango si Isaac at sinundan ang butler sa labas ng pintuan. Umupo si Nicole. Ang ngiti sa kanyang mukha ay kumupas habang ang isang chill ay tumawid sa kanyang mga mata. Nakukuha mo na ito ngayon. Tahimik na tumango si Kai. Talagang hindi ko nasusuklian si Clayton dati. Hindi ko inaasahan na siya ay may nakakabit sa isang bata na hindi sa kanya. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Kai ay mapigilan pa rin sa parehong estado tulad ng nauna. Huwag sabihin sa kanino ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Lil Michael. Masyado pa siyang bata. Tumango si Kai. Alam ko. Kailangan nating protektahan ang marupok na maliit na puso ng bata. Tumawa si Nicole. Wala nang ibang nakakaalam tungkol dito. Wala akong sasabihin, ngunit walang garantiya na hindi ito sasabihin ni Isaac Sloan. Tingnan mo, sinabi niya na ang lihim na ito ay hindi sinasadya at malinaw na hindi nagmamalasakit kung ang mga balita tungkol sa pagkalat na ito. Tumahimik si Nicole. Para kay Isaac, ang bagay ng Clayton na nagpalaki ng anak ng ibang tao ay hindi sapat upang masira ang reputasyon ni Clayton. Ang katotohanan na pinakasalan ni Clayton ang babae ng kanyang kapatid ay mas nakakahiya. Huminga ng malalim si Nicole at tumayo at kinuha ang kanyang telepono. Lalabas na ako. Nag-click si Kai sa kanyang dila. Sasabihin mo kay Clayton. Oo, ang bagay na ito ay mali kahit na kung paano ko pipiliin, kaya't hayaan mo lang siyang pumili para sa kanyang sarili. Ito ay ang pagpipilian ni Clayton kung babalik man o hindi sa pamilyang Sloan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang may sapat na gulang na may mature na pangangatuwiran. Si Nicole ay hindi mauudyok ng isang Isaac. Bumalik siya sa apartment. Sa itaas na palapag. Si Nicole ay doorbell. Hindi inaasahan ni Clayton na makita si Nicole sa labas ng kanyang apartment. Binuksan niya ang pintuan at tiningnan siya ng isang ngiti. Miss Stanton, maligayang pagdating. Chuckled si Nicole. Narinig ni Lil Michael ang paggalaw at tumakbo gamit ang kanyang mga maikling binti. Pretty lady, mahal kita. Ang mukha ni Clayton ay naging glum. Ang batang ito ay talagang hindi makaligtaan ng isang pagkakataon na yakapin si Nicole. Hindi naisip ni Nicole at hinaplos ang buhok ni Lil Michael. Lil Michael, ang aking apartment ay nasa ibaba ng hagdan. Binili ako ni Kai ng pinakabagong robot na maaaring malayuan na makontrol ang tiger. Gusto mo bang pumunta at suriin ito? Ang mga mata ni Lil Michael ay naiilawan. Napangiti siya ng napakalawak na ang kanyang mga mata ay lumusot sa isang manipis na linya. Tumango siya ng excited. Sinabi sa kanya ni Nicole ang password at sinabing, pumunta ka na, sasamahan ka namin sa ibaba. Kabanata 958. Siya ay sinungaling. Masayang tumakbo si Lil Michael. Tumawa si Clayton nang walang magawa at gumawa ng paraan para kay Nicole. Si Nicole ay sumulyap sa dekorasyon sa bahay ni Clayton, na maginhawa at komportable na tingnan. Pinuntahan mo ba ako para sa isang bagay? Tumango si Nicole. Nagpunta si Isaac Sloan sa bahay ko. Bahagyang nagbago ang mukha ni Clayton. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa mga sulok ng kanyang bibig. Sinabi sa kanya ni Nicole kung ano ang sinabi ni Isaac, salita para sa salita. Sa palagay ko dapat mong malaman ito at gumawa ng maagang paghahanda. Si Clayton ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Para sa mga ilang segundo, ang kanyang mga mata ay walang malasakit ng walang ugnay ng init. Di nagtagal, binawi niya ang kanyang banayad ng ngiti. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nicole. Salamat sa pagsasabi sa akin nito, Nicole. Tila ako na ang iyong tao. Si Nicole ay dumbfounded. Ang iyong focus ay kasing layo kay Kai. Tumawa si Clayton na may isang mapaglarong glint sa kanyang mga mata. Ang saloobin mo ang focus ko. Wala nang ibang mahalaga. Inabot ni Clayton at kinuha ang kamay ni Nicole, na ginawa ang dulo ng kanyang puso nanginginig at tumindig. Maaaring may problema ako sa oras na ito, kasintahan. Tumahimik si Nicole. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Clayton na mahina. Kailangan mo ba ng tulong? Nag-shock si Clayton. Oo. Sinabi ni Nicole, sabihin mo sa akin. Kailangan mong palaging tumayo sa tabi ko upang maaari akong laging magkaroon ng pagganyak.
Hindi nagsalita si Nicole. Ngumiti si Clayton at hinaplos ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, si Isaac ay walang tugma para sa akin. Tumingin sa kanya si Nicole. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Ang sinabi ni Isaac tungkol kay Clayton na nakakainis sa kanyang ina ay tulad ng isang pribadong bagay na hindi dapat madaling sabihin, ngunit hindi rin direktang magtanong si Nicole. Nagdilim ang mga mata ni Clayton. Ilang sandali ang kanyang ngiti. Si Isaac ay sinungaling, kaya huwag maniwala sa isang salita na sinabi niya. Karamihan sa ginagawa ni Isaac kaya iniwan ko ang pamilyang Sloan. Iyon ay dahil gusto niya ang lahat ng mga karapatan sa mana. Sumimangot si Nicole. Kung gayon, kusang naiwan ka. Nag-flick ang mga mata ni Clayton. Alam mo, si Lil Michael ay nakatagpo ng maraming mga panganib mula nang siya ay ipinanganak. Kung hindi ako umalis, makatagpo lamang si Michael ng maraming mga problema. Ang aking pangalawang tiyuhin ay nawalan ng isip dahil lamang sa pamana ng pamilyang Sloan. Tumahimik siya sandali. Ang kanyang mukha ay hindi masyadong kaaya-aya, kahit na ang kanyang mga labi ay mapatla. Sa oras na iyon, hindi ako nasa mabuting termino sa aking mga magulang, kaya may iwan lamang ang lahat. Sa halip na makipaglaban sa kamatayan para sa kaunting mga pag-aari, maaari ko ring ihinto ang nakakasagabal sa kanila at gumawa ng isang hakbang pabalik. Malulutas ang salungatan na ito. Mr. Sloan, gaano ka mapagbigay sa iyo, ngunit hindi ka nakakuha ng kapalit para sa iyong mga konsesyon. Sa kabaligtaran, hinahabol pa rin siya at kahit na nais mong pilitin ka sa pagkalugi. Sa palagay ko ay tinitingnan niya ngayon ang iyong mga dayuhang pag-aari. Wala ka talagang gagawin tungkol dito. Yumuko si Clayton at kinagat ang labi. Isang bihirang bakas ng lamig ang lumitaw sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, wala siyang kakayahang kunin kung ano ang akin. Matapos lahat, si Clayton ay maaaring tumayo ng matatag sa Wall Street nang hindi umaasa sa kanyang background sa pamilya ng Sloan. Kung si Isaac ay nangahas na magnakaw kung ano ang Claytons, tiyak na puputulan ni Clayton ang kanyang kamay. Lihim na pinakawalan ni Nicole ang isang buntong hininga. Mukhang hindi ko lang ito binabagsak. Ngunit iniiwasan pa rin ni Clayton ang paksa tungkol sa kanyang mga magulang, kaya hindi magandang magtanong ng direkta. Kalimutan ito. Malalaman ko kung darating ang oras. Ngumiti siya at tumayo. Well, mayroon pa akong trabaho na dapat gawin ngayong gabi. Bakit hindi ka bumaba at maglaro kasama si Lil Michael? Pupunta ka ba sa opisina? Ipag-drive ba kita? Tumayo si Clayton at nais na makuha ang kanyang Amerikana. Ngumiti si Nicole. Hindi na kailangan, darating si Logan upang kunin ako. Tumanggo si Clayton. Pagkatapos ng lahat, si Clayton ay hindi madali na iwanan si Michael dito. Kung hindi man, igiit niya na ipadala si Nicole sa opisina. May kasintahan ba si Logan? Hindi mapigilan ni Clayton na mainggit na maaaring gumugol si Logan ng maraming oras kay Nicole. Kabanata 959. Nais kong halikan ka. Ang tanong na ito ay natigilan si Nicole ng kaunti. May asawa na si Logan. Naalala ni Nicole na kumuha pa si Logan ng isang leave sa kasal bago ito. Tumawa si Clayton. Anong awa, pinaplano kong ipakilala ang isang kasintahan sa kanya. Sumimangot si Nicole. Paano ko hindi narinig na binanggit mo ito dati? Nakalimutan ko. Dapat ay masyadong abala. Naglakad si Nicole sa pintuan. Aalis ako ngayon. Bakit hindi ka rin bumaba? Maghintay. Kinuha ni Clayton ang isang bulaklak mula sa florera sa sala at lumakad. Lumaktaw ang puso ni Nicole. Ang pinong maliit na Swiss lily ay dinala sa harap ng kanyang mga mata. Inaasahan ko na ang huling Reg along ito ngayon ay makakalimutan mo ang kalungkutan mula sa iyong nakita sa paliparan kanina. Ang pares ng sapatos ay marahil sa museo ngayon. Tumawag pa ang curator ng mas maaga upang pasalamatan sila at paulit-ulit na pinuri ang kanilang kabutihang loob. Ngumiti si Nicole at kinuha ang bulaklak. Salamat. Sa lahat ng mga regalo, ang bulaklak na ito ay ang pinaka-normal. Ngumiti si Clayton at bumagsak upang ilagay sa kanyang sapatos. Hindi talaga mapigilan ni Nicole ang kanyang sigasig. Gayunpaman, ginawa ni Clayton na ito ay napakakaswal na tulad nito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Matapos matulungan ni Clayton si Nicole na ilagay ang kanyang sapatos, tumayo siya at tiningnan siya ng isang ngiti. Ang kanyang mainit na mata ay umaapaw sa ilaw.
Nicole, may tanong ako. Tumingin sa kanya si Nicole. Kailan kita mahahalikan? Ang mukha ni Nicole ay makikita sa mga mata ni Clayton. Tuwing tiningnan ni Clayton ang mga nakamamanghang tampok ni Nicole, kailangan niyang magtrabaho ng husto upang sugpuin ang paghihimok na halikan siya. Iyon ay dahil natatakot siya na hindi niya matatanggap ito, na ang kanyang pagkabigla ay takutin siya. Kapag siya ay nag-squatting ngayon upang tulungan siyang ilagay sa kanyang sapatos, mukhang asawa na nagpapadala ng kanyang asawa sa labas ng pintuan. Ang pagnanais sa loob ng kanyang puso ay lumakas kahit na mas malakas. Kaya, tinanong ni Clayton kung ano ang nasa kanyang puso. Natigilan si Nicole sa kanyang diretsyo na tanong. Kumurap siya at namula. Ilang sandali, mayroon lamang katahimikan. Ayaw ni Clayton na pakawalan siya ng ganyan. Humakbang siya at lumapit sa kanya. Ang kanyang anino ay sumasalamin sa kanyang mga mata na mukhang malambot. Naamoy ni Nicole ang kanyang mainit at pagpapatahimik na amoy, na naglagay sa kanya sa isang panandaliang pag-asa. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan at inabot upang itulak siya ng kaunti. Kung gayon maaari mong hintayin akong magtanong. Mabilis na sabi ni Nicole. Naguguluhan si Clayton habang ngumiti siya sa kanya. Tanungin sino? Ama ko. Tumigas ang mukha ni Clayton. Bago pa man siya makapagsabi, tumalikod si Nicole at naubusan ng desisyon. Sinusubukan niyang takutin siya. Talagang tinanong ni Nicole si Floyd, marahil ay kukuha ng Floyd upang talunin si Clayton. Ibinaba ni Clayton ang kanyang ulo at tumawa. Bigla, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Ang kanyang ngiti ay agad na kumupas nang ilabas niya ito at nakita ang tumatawag na ID. Kinuha niya ito. Uncle Isaac. Dumating ang boses ni Isaac Sloan, nasa media niya ako. Magkikita ba tayo, pamangkin? Bumagsak ang mga mata ni Clayton. Ang kalaliman ng kanyang mga mata ay tila may isang layer ng hamog na nagyelo na tumusok ng malamig. Oo naman. Sa pamamagitan ng paraan, nakilala ko ang Miss Stanton na gusto mo ng sobra. Mayroon kang isang magandang mata, ha? Siya ay maganda at nagmula sa isang mayayamang pamilya. Tiyak na hindi madali para sa iyo na makasama sa kanila, ha? Malamig ang mukha ni Clayton habang binaba niya ang telepono. Wala siya sa mood na makipag-usap ng walang kaparirikan kay Isaac. Wala ring labis na pagmamahal sa pagitan nila na magsalita. Stanton Corporation. Ginawa ni Grant ang isang emergency meeting para sa nangungunang pamamahala dahil sa isang pangunahing aksidente sa isa sa kanilang mga proyekto. Pagdating ni Nicole, nakipag-usap na si Grant sa dalawang supervisor sa kalahating oras. Ang mga mukha ng dalawang tagapangasiwa ay mapatlo ng papel. Nanginginig din sila. Mukhang nakakatakot ang pag-uusap. Si Grant ay tumingin ng walang ekspresyon. Ito ang desisyon ng kumpanya. Pareho kayong pinaputok. Pumunta sa HR upang husayin ang mga pamamaraan at iwanan ng may dignidad. Kabanata 960. Ang mga salita ng kalalakihan ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang dalawang supervisor ay nais na magsabi ng iba pa, ngunit sa huli, walang nang-ahas na magsalita. Alam nila ang pagkagalit ni Grant. Hindi bibigyan sila ni Grant ng pangalawang pagkakataon kung may mali silang ginawa. Nang umalis na sila, nakaupo si Nicole sa tapat ni Grant, nakakagulat. Hindi mo ba sinabi na may nangyari sa proyekto? Itinaas ni Grant ang kanyang baba. Ang kanyang mukha ay malamig bilang hamog na nagyelo. Ang dalawang nakita mo ay suhol ng isang tao at inilaan na sabotahe ang proyekto. Natuklasan sila ng kanilang mga subordinate. Sino ang nanunuya sa kanila? Golden Sea Corporation, isang babaeng nagngangalang Ava York. Ang mga mata ni Nicole ay makitid. Ito siya. Kilala mo siya. Nakipag-ugnay ako sa kanya dati. Mayroon bang mga pagkalugi sa proyekto? Wala pa, ngunit sa lalong madaling panahon. Alam mo ba kung sino ang tagapagsalita na ang dalawang ito ay umarkila? Lumaki ang mukha ni Grant. Marahil siya ay talagang naiihi ng baliw na babaeng ito. Umiling-iling si Nicole. Hindi niya alam. Karaniwan, ang mga proyekto sa real estate ay hindi nangangailangan ng mga tagapagsalita, maliban kung ito ay isang konstruksyon na high-end. Grant gritted ang kanyang ngipin. Harvey Sage. Nabigla si Nicole. Ang domestic violence guy. Si Harvey Sage ay nakakuha ng maraming pansin sa media kani-kanina lamang, ngunit lahat ito ay negatibong balita. Nagdebo siya sa parehong oras bilang Fabian.
Parehas ni Fabian ang to-fame at nakakuha ng pambansang pansin habang ang katanyagan ni Harvey ay sumisid. Inanunsyo niya ang kanyang kasal sa panahon ng rurok ng kanyang katanyagan at nawala ang maraming mga tagahanga mula rito. Matapos ang kanyang kasal, si Harvey ay nabalitaan na isang domestic abuser. Pagkatapos ay nawalan siya ng maraming mga tagahanga at kahit na pinagbawalan ng maraming mga mapagkukunan. Ang kanyang reputasyon sa media niya ay simpleng nakapipinsala. Ang sinumang nakisali kay Harvey ay jinxed. Lalong madaling panahon na maging ostracized male artist na ito ay nilagdaan bilang isang tagapagsalita ng Stanton Corporation. Bumantong hininga si Grant sa inis. Ang dalawang ito ay mga nakatatandang tao, kaya mayroon silang autonomiya sa pag-sign ng mga kontrata. Pinirmahan nila si Harvey Sage ng pribado lamang upang ang ating mga produkto ay may boycotted kasama niya. Bumagsak ang mukha ni Nicole. Maaari nating wakasan ang kontrata, di ba? Hindi katumbas ng halaga. Ang paglabag sa kontrata ay 10 beses ang bayad sa pag-endorso. Kapag nakansela ang kontrata, ang ating proyekto ay patay bago ito ilunsad. Ang opisina ay nahulog sa katahimikan. Ito ay isang nakakalito na sitwasyon. Nanguna si Nicole sa pagsira sa katahimikan. Hindi ka pamilyar sa mga bagay na ito. Wala siyang solusyon. Hindi nagsalita si Grant. Sinabi lang ni Kay na huwag mag-sign sa kanya at maghang pagkatapos nito. Iyon ay walang kaparirikan. Kinagat ni Nicole ang labi. Ay may naisip ng isang paraan. Ikaw. Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Grant. Tumawa si Nicole. Ang iyong kapatid na babae ay may kalahating paa sa industriya ng libangan, okay. Huwag mo akong maliitin. Natawa si Grant sa kanyang mga salita. Ang kanyang mukha ay tumaas ng ilang beses. Fine, maaari mo itong hawakan. Kung walang paraan, pagkatapos ay iwanan ito. Ang pinakamasamang kaso ay mawawalan tayo ng pera at wakasan ang kontrata sa kanya upang mapanatili ang ating imahe ng korporasyon. Ito ang ating ilalim na linya. Naunawaan ni Nicole. Ang imahe ng isang tagapagsalita ay tiyak na mahalaga sa negosyo. Kung ang isang tagapagsalita ay may problema at kasangkot sa mga iskandalo, magkakaroon ito ng epekto sa ripple sa negosyo. Ang pinakamalaking posibilidad ay ang sanhi ng kaguluhan sa stock market, na sinusundan ng pagkalugi. Ngumiti si Nicole. Grant, pumunta sa iyong date. Hindi mo na kailangang mabalisa sa ganitong uri ng bagay. Pupunta ako pagkatapos. Lil-en, teka. Nag-atubiling sandali si Grant at kinuha ang bag na manipis na brown na dokumento mula sa drawer. Ang kanyang mga daliri, mahusay na tinukoy na ang mga daliri ay kumatok sa dokumento. Malalim at malamig ang kanyang tono. Huwag mo akong sisihin sa pagiging nosy. Sinabi na sa akin ni Kay tungkol sa pagbisita ni Isa Axlon sa ating bahay ngayon. Alam ko na ang tiwala sa pagitan ng isang mag-asawa ay mahalaga, ngunit dapat mo ring malaman mula sa mga nakaraang aralin at lumago ng mas matalino. Nasaktan ka minsan, kaya kailangan nating maging mas maingat. Tahimik si Nicole ng ilang segundo. Naintindihan niya kaagad kung ano ang nasa bag na iyon. Ito ay materyal mula sa pagsisiyasat sa background ni Clayton.